Paano kung ang kinamumuhian mong babae ay may lihim palang tinatago at sa nakalipas na mga taon, wala kang kaalam-alam na ang anak niya ay anak mo rin pala? Papasok ka ba ngayon? Kala ko ba masakit yung ulo mo, iha? Tanong ng matandang kasambahay na si Claring. Hindi muna, medyo masakit talaga yung ulo ko. Pwede bang pakibihisan na lang si Jesseline kay Yaya Duray? May pupuntahan lang kami. Ilang taon na nga ba ang nakalipas? 6? Simula nang tuluyan niyang lisanin ang Manila at umuwi ng Cebu. Dito kasi talaga ang lugar nila. Simula nang mamatay ang kanyang ama, binenta na lamang niya ang kumpanya at lahat ng pag-aari nila sa Manila at nilisan iyon nang walang sino mang nakakaalam. Siguro nga, suwail siyang maituturing dahil sa mga kapangahasan niyang nagawa noong nakalipas na mga taon. Mali niya naman, kaya nga pinipilit niyang magbago at sa tingin niya, nagawa naman niya iyon ng maayos. Dito sila nanirahan ng kanyang anak ng ilang taon na. May sarili siyang bake shop sa bayan at bungalow na bahay. Masaya na siya sa ganito, at least malayo sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Malayo kay Maddox at Haya. Napabuntong hininga siya. Masama talaga siya noon. Ewan ba niya kung bakit naisip niyang takutin si Maddox kahit alam naman niya na una pa lang na hindi nito anak si Jessie. Siguro baliw na nga siyang maituturing, pero ano bang magagawa niya kung masyado siyang baliw sa tuwing iibig? Natawa siya ng bigla. Hindi niya alam kung ang tinatawanan niya ay ang sarili o si Jesto na hindi niya alam kung buhay pa ba. Ang huling balita niya ay nasa abroad dito. Isa rin yung broken-hearted kagaya niya. Yun nga lang, hindi baliw na katulad niya. Alam niya kung sino ang ama ng anak niya. Alam niya, pero para ano pa? Para ano tahabulin pa niya? Isa pa, alam naman niyang galit na galit sa kanyang taong yun. Masyadong protective sa kaibigan na kahit kailan hindi mapapasa kanya. Napahalakak tuloy siya. Sira ulo talagang gesto niyan. Alam mo ba, ako yung babaeng tumirik ang mata nang bigla mo nalang pasukin sa isang private resort nun. Gago ka, tinira-tira mo ko pero hindi mo ko natatandaan. Peste ka talaga kahit kailan. Aniya, habang nagbibihis, kailangan niya magpa-check up. Mukhang dumadalas na ang pagsakit ng ulo niya. Baka sumunod rin siya sa kanyang ama pero wag naman sana agad dahil kawawa naman ang anak niya. Kahit naman hindi siya naging mabuting babae sa nakaraan, pinipilit niya namang maging mabuting ina sa anak niya. Mama, natigilan siya. Pasok anak. Bumukas ang pinto at nilwano ng batang babae na nakadress hanggang sakong, floral dress at magkaterno pa sila. Wow mama, you look so beautiful po. You too darling. Hindi sinungaling ang baby niya. Maalindog naman talaga siya at mahilig siyang magsuot ng mga daring na mga damit. Syempre, sayang naman ang balat niya kung hindi makikita ng iba, diba? Pero hindi naman masyadong bulgar. Kaunti lamang. Baka gayahin siya ng anak, mahirap na. Mama, where are we going? Paglabas ng bahay, tinanong siya ng anak niya. Somewhere na hindi sasakit yung ulo ni mama. Sa arcade po? Nabilaukan siya bigla. No baby, mas maganda pa doon. Sa heaven po? Diyos me, bigla siyang natapilok dahil sa anak na parang gusto na siyang sumalangit kung sa langit. Nakagat niya ang ibabang labi dahil sa naiisip. Jessie, stop it, okay? Baka sa susunod matumba na si mama sa mga pinagsasasabi mo. Napatawa ang bata at lumabas ang malalim na magkabilang dimple nito, kagaya ng sa ama nito. Miss Madeline, nadisgrasya ka ba o nabagok yung ulo mo? Tumaas ang isang kilay niya. Di naman siguro sinasabi ng doktor na to na baliw siya, diba? Nahulog ako sa mangga nung bata ako, Dok. Tumangot-tango ito. Kailangan nating makasigurado dahil nakita rito sa x-ray mo na may kakaiba sa isang bahagi ng skull mo. Hindi pa ako sigurado kung tama ba yung hinala ko o ano, pero sinisiguro ko sa'yo na kapag hindi ito naagapan, baka lumala lalo at isa pa, delikado ang ganyang kalagayan. Sa ngayon, kailangan mo na nating obserbahan. Bibigyan kita ng gamot. Baka madala pa yan sa gamutan. Kailangan mo ring mag-undergo sa mga test para malaman natin kung may problema ba o wala. Natigilan siya agad at may namuong takot sa kanyang dibdib. Nilingon ni Madeline ang anak na nasa sofa at abala sa paglalaro ng tablet. Paano na yung baby niya kapag tama yung hinala ng doktor? Wala siyang ibang pamilya. Ni mga katiyahan man kung meron man, hindi niya kilala at wala siyang ideya kung sino at saan nakatira. Wala naman kasing nabanggit ang daddy niya nung nabubuhay pa ito. Dok, ikakamatay ko ba yung ganitong klase ng problema? Matatag na tanong niya. Sa totoo lamang Miss Madeline,
Sa oras na may kaunting gasgas sa ulo mo, maaari kang mahimatay at makoma. Ang malala rito, maaari mo yung ikamatay. Hindi sa tinatakot. Hindi nyo nga ba ako tinatakot, Dok? Sa lagay na yan, hindi pa kayo nananakot, no? Napakamot ang doktor. I'm sorry, malalaman din natin yan. Matapos na mga ilang sinabi ng doktor sa kanya, mga test na ginawa at pagbibigay ng naayong reseta, lumabas na sila ng hospital. Pero habang palabas sila ng opisina ng doktor, ay may pumasok namang babae na sa banta niya. Nasa 45 to 48 na siguro. Umiiyak ito, hindi niya alam kung bakit. Hindi na lamang niya pinansin at hinila niya ang kanyang anak paalis doon. Mommy, are you okay po? Nabaling ang atensyon niya sa bata na nakangiti sa kanya. Tila pinipiga ang puso niya sa isiping, paano na si Jesseline kung mawala siya? Paano na yung anak niya kapag totoo yung sinabi ng doktor? Mukhang sinisingla siya ng langit sa mga kagaguhan niyang ginawa nun. Pero nagsisisi naman na siya at nagpakabait na rin. Kailangan pa ba siyang parusahan? I'm fine, Jessie. Bumalik sa pagtitig sa labas ng bintana ng kotse ang bata. Napabuntong hininga siya. Ayaw niya na sanang ipaalam kay Jeston, pero mukhang ito na lamang ang tanging paraan para kung sakaling mawala siya sa mundo, may ama pa si Jesseline na mag-aalaga rito. Napapikit si Jeston nang maramdaman ng malamig na hangin na humahampas sa kanyang balat. Isang buwan na siyang narito sa Pilipinas. Siguro nga hindi talaga para sa kanyang estate dahil kahit gaano siya ka-successful doon, di pa rin naman siya masaya. Ewan ba niya kung bakit tila sa bawat araw na lumilipas, ramdam niya ang kakulangan sa pagkatao. Hindi naman si Haya ang iniisip niya. Tanggap na nga niyang wala na siyang pag-asa sa kaibigan. Isa pa, ikinasal na ulit sila ni Maddox. Last 3 months at buntis na ito sa pangalawa nilang anak. Ang totoo, 1 taon na si Miracle at 4 months pregnant na rin ang babae. At sigurado siyang hindi si Haya ang kulang sa kanya. Sir, nakahanda na po yung agahan niyo. Napatigil siya sa pag-iisip at inayos ang sarili. Bumalik siya sa loob ng bahay para kumain. A successful businessman at may 7 branches na rin siya ng Jay's Bake Shop sa Pilipinas. At ang balak niya, papasukin niya ang Cebu. Isa kasi iyon sa mga dagsaang turismo. Bukod pa doon, wala pa siyang branch doon. Baka next week, aayusin na rin niya. Matapos niyang magagahan, umakyat siya para maligo. Pero nahinto siya sa pagkuha ng isusuot nang may makapasya sa pinakailalim ng damitan niya. Isang kahon. Nang buksan niya, tumambad ang maraming litrato at si Madeline ang nasa larawan. Bigla siyang natigilan kasi akala niya na itapon niya na ito matagal ng panahon, pero narito pa rin pala ito. Si Madeline, ang babaeng minsan niya nang kinabaliwan nung nagtatrabaho pa siya sa isang private resort sa Batangas. Napakaganda kasi nito at may inosenteng muka. Natawa siya sa sarili. Bakit ba siya na-inlove sa babaeng yun? Gayong napakasama naman ng ugali. Ang pinaka-pinagsisihan niya ay nang angkinin niya ito sa silid nito. Lasing si Madeline noon at siya ang naghatid sa kwarto nito. Lalabas na sana siya pero dahil sa pagnanasa sa babae, nagawa niya yun. Nasa na nga kaya ngayon ang babaeng yun? Wala na siyang balita simula nang magkita silang muli sa hospital a year ago. Sa totoo lang, hindi naman siya galit, sadyang naiinis lamang siya dahil sa ginawa nito kay Haya. Muli niyang isinara ang box at pinasok muli sa drawer. Tumayo siya upang maligo. Doon lang ang mga litrato nito. Isa pa, siya ang kumuha nun habang palihim na nakatitig kay Madeline nun. May nakatupis, nakaupo sa ilalim ng puno, nakatunghay sa veranda at naliligo sa dagat. Fine, stalker na siya pero noon pa naman yun at hindi na ngayon. Matapos niyang maligo, nagbihis na nga siya. Kailangan niya kasing pumunta sa main branch ngayon para sa mga importanteng kliyente. Bukod kasi sa bake shop, ay nagpapa-order din sila at nagdi-deliver ng mga cake sa mga malls at sa ibang bahagi ng bansa. Pagpasok niya ng kotse, binuhay niya agad ang makina. Ngunit nang paandarin niya na, natigilan siya nang may tumatawag sa cellphone niya. Unknown caller yun. Kumunot ang noo niya, ngunit pinili pa rin niyang sagutin ang tawag. Ma'am, kailangan daw po kayo sa bake shop ngayon. Pagpasok niya pa lang ng bahay, bumungad agad si Manang Duray na hinihingal. Parang tumakbo ito sa klase ng paghingal. Umarko ang kilay niya habang pinagmamasdan ng matanda. Oh, saan ka galing, Manang? Bakit ganyan ang mukha mo? Natatawa niyang tanong. Nasa likod po ako, ma'am. Naglilinis ng mga kawali. Tapos, tumawag po si Lolita.
Emergency raw kaya hindi na po ako naghugas ng kamay at tumakbo na rito. Natawa siya dahil sa dumi ng mukha nito. Siguro sa kakakuskus ng mga kawali, tinalsikan na ito ng mga dumi sa mukha. Bakit ho, ma'am? Tumigil siya at sinabi na may dumi si Duray sa kaliwang pisngi nito. Hinawi naman ng babae pero imbis na mawala, nadagdagan pa. Manang Duray, para na po kayong mangyan. Napatingin ng babae sa batang katabi niya. Ano yun, Bibi? Mangyan ay isa sa mga katutubo na makikita sa Mindoro at naglalagay ang mga ito ng mga pinta sa mukha or uling. Ay sige na po, babalik na ako sa likod para tapusin ang trabaho ko. Natawa pa rin siya at ganun din si Jessie. Pinaakyat niya na lamang ang bata para makapagbihis na. Siya naman ay umalis na para pumunta ng shop. Hindi niya naitanong kay Duray kung ano raw ang emergency. Masakit pa man din ang ulo niya pero pinilit niya mag-drive kahit na hindi maganda ang pakiramdam niya. Nasa kalagitnaan siya ng pagmamaneho nang biglang sumakit na naman ang ulo niya. Sobrang sakit nun, dahilan para mawala siya sa focus. Pinilit pa rin niya ang sarili para maitabi sana ang sasakyan. Pasuray-suray ang kotse niya na animoy lasing. Mabuti na lang at nakaya niyang itabi sa gilid ng kalsada. Humihiyaw siya at pilit kinakalma ang sarili. Maging ang manibela, napapalo na rin niya ng palad. Iniisip na baka sa paraang yun, mabawasan ang sakit na kanyang nararamdaman ngayon. Napahiyaw na lamang siya habang hawak ang ulo ng magkabilang kamay niya. Miss, are you okay? May traffic enforcer na lumapit sa kanya. Manong, sa palagay niyo ho, ayos lang ba ako? Hiyaw niya at pilit ikinakalma ang sarili. Ngunit kahit anong gawin, hindi man lang iyon nabawasan kahit kaunti. Miss, dadalhin na kita sa hospital. Umusod siya at hindi na nagsalita pa. Mukhang alam naman ng lalaki ang gagawin kahit hindi siya sumagot. Pagdating sa pinakamalapit na paggamutan, hindi pa siya nakakatapak ng entrance nang bigla na lamang siyang nabuwal. Tila hindi niya nakaya at mas piniling matumba na lamang. Narinig pa ni Madeline ang sigaw na humihingi ng stretcher ang isang lalaki bago siya tuluyang nawalan ng malay. Samantala nagmamadali naman si Jesto na makapasok agad ng hospital dahil ang lolo daw niya inatake ng high blood. Sinabi niya na kasing sa Manila na lang ito kasama niya pero ayaw namang iwan ang farm nito sa Cebu. Kaya nga hindi siya mapirmi sa ibang bansa dahil sa lolo niya sa ina. Kumakailan niya lamang nalaman na may lolo pa siya na ama ng kanyang namayapang ina. At ito na lang din ang natitirang pamilya niya rito. Kaya nga ayaw niyang iwanan dahil wala na rin itong katuwang dahil patay na ang lola niya. Tuwing weekend, kung dumalaw siya sa matanda, ngunit nagulat na lamang siya kanina nang may tumawag sa kanya na narito daw sa hospital ang kanyang lolo. Dito ka lang muna, Bibi, ha? Wait mo si Manang, magtatanong lang ako sa nurse sa may lamesa doon kung saang ward ang kwarto ng mami mo. Kinakabahan at aligagang sabi ni Manang Duray kay Jesseline. Sige po, Manang. Ngiting sambit nito at naupo sa waiting area malapit sa entrance ng hospital. May security naman doon kaya ayos lang. Naka-purple dress si Jesseline at naka-flat pink shoes. Naka-ponytail lamang na may ribbon ng bata. Tumalikod si Duray kaya nagpalinga-linga si Jesseline upang abalahin ang mga mata. Ngunit ang mga taong paroot parito lang ang kanyang nakikita. Halos lahat ay nagmamadali. Siguro ay nag-aalala rin ng mga ito habang patungo sa kanya-kanya mga kamag-anak. Ngunit bigla siyang naihi at nang tignan niya ang maedad na babae sa unahan ay abala pa rin ito sa pakikipag-usap. Tumayo siya dahil nakita ni Jesseline ang araw at may nakasulat na CR. Siya na lamang ang pupunta dun. Tutal, saglit lang naman siya. Tumayo siya at patakbong tumungo sa unahan. Nang makaihi lumabas na siya upang bumalik sa pinag-iwanan sa kanya ni Manang Duray. Ngunit nang makarating dun at sumulyap kung saan niya iniwan ng babae kanina, wala na nga ito ron, maging ang guard ay wala na rin. Kinabahan ng bata at hindi na alam ang susunod na gagawin. Natatakot at kinakabahan nitong luminga-linga at nagbabaka sakaling makita nito ang hinahanap. Ngunit walang bakas kahit saan si Manang Duray. Bumalik si Jesseline sa upuan at napahikbi na lamang. Natatakot ito kaya hindi natin siya masisisi. At isa pa, bata pa lamang ito. Bata, bakit ka umiiyak? May lumapit na ali. Bigla itong natakot at pinilit na yumuko para hindi na siya nito kausapin. Nasaan ang mama mo? Muli nitong sambit. I don't know po. Pabulong niyang sabi. Ngumiti ang babae. Gusto mong dalhin kita sa mama mo? Nasa labas lang siya at ang sabi niya sa akin, maghihintay siya sa parking lot. Biglang nabuhayan ng bata at tumayo. Hinawakan naman ng babae ang kamay nito at iginiya palabas.
kilala niyo po yung mami ko? Oo naman, nandun siya naghihintay sa'yo. Sumunod lamang si Jesseline na halata ang saya sa muka. Ngunit pagdating sa parking ay may isang lalaking lumabas sa isang pick-up at mabilis na dinampot ang bata. Mami, help! Nagulat ang batang babae at agad itong sumigaw. Let me down please, let me down! Pagpupumiglas pa nito, ngunit ano ba ang magagawa ng bata sa lalaking may malalaking galamay? Tiba-tiba tayo rito, Doming. Sabi sabay ngisi ng babae at binuksan ang pintuan sa kabila. Mami, tumahimik ka! Akmang sasampalin ng lalaki ang bata nang bigla na lamang may humila sa damit nito at mabilis na inambahan ito ng malakas sa suntok ng kung sino. Tumilapon si Doming at nabitawan nito ang bata. Hoy, sino ka ba? Tumakbo si Jesseline sa estrangherong tumulong sa kanya at yumakap sa hita nito. Ako ang magpapakulong sa inyo. Baritonong boses na nagpakaba sa lalaking nakahandusay. Doming, bilis! Sakay na! Hiyaw pa ng babae at mabilis na binuksan ang driver seat. Dali-dali namang tumayo ang lalaki at agad na umambas sa sasakyan. Nakita pa nila ang pagharurot ng sasakyan, ngunit di bale, nakuha naman niya ang plaka ng pick-up. Are you okay, young lady? Doon lamang nagkaroon ng pagkakataon ng lalaki na magtanong. Pumantay ito sa bata at ngumiti. Napakagandang bata nito. Halatang anak mayaman dahil sa suot at postura. Opo, tito. Thank you po for saving me from them po, ha. Hindi ito nakasagot agad dahil saglit itong natulala sa mukha ng bata. Tito, what's your name po? Ngumiti ang bata kaya't lumabas ang magkabilang dimple nito na mas nagpaganda pa rito. Ako si Jeston, pero pwede mo kong tawaging Tito Jess. Nasan ba yung mami mo? Tumayo si Jess at hinawakan ng kamay ng bata. Nasa loob po ng hospital. Nakaramdam siya ng kapanatagan nang sabay silang humakbang papasok ng hospital upang magpatulong sa guard para makita ang mga magulang ng batang hawak. Miss Madeline, I'm sorry to say this but may brain cancer po kayo. Halos mabuwal siya sa narinig buhat sa doktor na tumingin sa kanya. Hindi pa siya umiyak simula nun pero ngayon biglang tumulo ang mga luha niya at ang unang naisip niya ay si Jesseline na anak niya. Paano na ang anak niya? Dok, mamamatay na ba ako niyan? Oo, syempre cancer nga pero nananalangin siya na sana kabaliktaran ang isagot nito. No, hindi kapag nabuhayan siya ngunit naputol. Kailangan ba talagang ganun magsalita ang doktor? Ayaw pang diretsuhin. Kapag dok, yung mamamatay ka na bibitinin ka pa. Natigilan ng doktor. Okay, I'm sorry. Kapag hindi natin naagapan, siguradong magkikita kayo ni San Pedro. Mabuti kung si San Pedro, paano kung iskeleto na naghihintay sa bukana ng kailaliman? Nagbibiro man, hindi pa rin mapawi ang takot sa puso niya. Hindi nawawala, mas nadadagdagan pa nga lalo. Sa ngayon, hindi pa talaga ito matatawag na stage 1 brain cancer. Maaagapan pa natin sa maigting na gamutan. Ngunit hindi tayo pwedeng pakasiguro dahil madaya ang klase ng sakit na to. Ngayon ay suggest na lagi mong sundin yung bilin sa'yo ng doktor mo. Inumin sa oras ang gamot mo't kumain ka ng mga gulay at prutas. Lagi ka ring mag-ehersisyo upang mas lumakas yung katawan mo. In the meantime, kailangan mong bumisita rito every week para mamonitor natin kung tumatala ba yung gamot sa'yo. Kahit narinig niya na iyon, hindi pa rin napapawi ang takot sa kanyang puso. Paglabas ng doktor, yun din ang oras na pumasok si Duray at umiiyak ito. Problema? Agad niyang tanong. Ma'am, si Jesseline po. Lumuluhan itong turan. Oh, bakit? Muling nabuhay ang takot sa kanyang puso. Ma'am. At muling umiyak. Manang Duray, please spell it. Hindi ako manghuhula rito na malalaman kung ano yung iniiyak mo. Hindi pa ako patay manang kaya itigil mo yung kakangawa mo. Kasi ma'am, si Jesseline po nawawala. Doon siya napatayo sa kinahihiga ang kama. Ano? Paano nangyari, Manang? Manang naman, Diyos ko naman. Nawala? Paanong nawala? Aligaganyang tanong. Sinabi naman ni Duray ang nangyari at halos umusok ang ilong niya sa sobrang galit. Ngunit tinimpi niya ang sarili at lumabas kahit may dextrose ang pulsuhan. Hawak iyon ni Duray habang patungo sila sa information desk sa first floor. Ngunit papasok na sana sila ng elevator nang may matinis na tinig na sumisigaw mula sa di kalayuan. Bibi! Sigaw ni Duray kaya napatitig din siya sa kung saan ito nakatingin.
Jesseline baby! Naiiyak niyang sambit. Basta anak na niya ang pinag-uusapan, napakabilis lamang tumulo ng mga luha niya. Buhay niya si Jesseline at kapag may nangyari rito, baka ikamatay niya. Patakbong lumapit ang bata sa kanila. Lumabas na sila ni Duray ng elevator at nang makalapit ang anak niya sa kanya, niyakap niya ito ng buong higpit. Madeline, natigilan siya at unti-unting itinaas ang ulo. Kinakabahan na hindi niya alam kung saan iyon nanggaling. Sa baritonong tinig nito ay kilalang kilala niya yun. Kahit matagal na panahong hindi sila nakita, ay memoryado pa rin niya ang tinig nito. Anong, Mami, siya po si Tito Jess, ang nag-help po sa akin doon sa mga bad guys sa labas kanina. Nagsalubong ang kilay niya habang palipat-lipat ng tingin sa bata at sa lalaking nasa harapan niya. Duray, pakipasok muna sa loob ang bata. Anang Madeline na seryoso ang muka. Kinuha din niya ang hawak nitong dextrose handle at inilagay sa gilid niya. Pero Jesseline, listen to me please. Pumasok ka na sa kwarto. Muli nitong wika, iniharang niya ang katawan upang matigil ang pagtitig ni Jess sa kanyang anak. Oo nga't ama ito ng anak niya pero hindi niya ipapaako dito si Jesseline. Siguro kung siniguro ng doktor na bukas ay mamamatay na siya, baka pa ipaako pa niya. Pero kapag ganitong madadaan pa sa gamutan ng lahat, hindi niya ipapakilala si Jesseline sa tatay nito. What happened to you? Nag-aalala nitong tanong. Aba, bakit? Concern ka? Wag, dahil hindi bagay sa'yo, Jeston. Matatag na wika niya. Ang lawak-lawak ng mundo pero nagkita pa rin tayo. Anong kahibangan to? Napapatawa na sabi niya sa binatang seryoso lamang na nakatitig sa kanya. Kahit anong itanong ko sa'yo, hindi mo malang sinasagot ng maayos. Di ka pa rin nagbabago. Umarko ang kilay niya. Hindi nga ba, Jeston? Nagbago rin naman kasi kung hindi baka hanggang ngayon patuloy pa rin ako mahabol kay Maddox. Pero mukhang nabagok yung ulo ko at bigla ko natauhan sa lahat ng mga pinaggagawa ko noon. Nakaupo sila sa waiting area sa gilid ng pasilyo. Nasa tapat lamang ito ng private room niya. Nasa loob si Duray at si Jesseline. Ayaw niyang papasukin ng lalaki dahil baka malaman pa nito ang totoo. Selfish bang matatawag ang ipagkait ang anak sa lalaking iba naman ang gusto? Hindi siya umahabol dito. Ayaw niya nga itong makita sana eh. Pero itong tadhana, kung makapaglaro naman siniseryoso. Isa pa, hindi siya tanga para lang ipaako rito yung anak niya. Kahit nga hindi ako ni Jeston, wala naman siyang pakailam. Basta ang alam niya, sa kanya lang dapat ang anak niya. Dahil ito lamang ang tanging meron siya. Sa bagay, pero kung hindi ka pa mababagok, hindi ka pa titigil, kung hindi ka pa nabuking, baka hanggang ngayon, naroon ka pa rin at pinaniniya. Pwede ba, Jess? Kung wala ka matinong sasabihin sa akin, makakaalis ka na. Dahil wala akong oras na balikan ng mga kahibangan ko nun ng mga nakalipas na taon. Pwede ba? Tigilan mo ko sa pagpapa-flashback ng mga nakaraan dahil ang nakalipas, lipas na. Bakit hindi na lang ikaw ang bumalik sa nakalipas? Huwag ka nang mandamay. Tumayo siya at humakbang ng isang beses. Susundan pa sana ng isa pa nang magsalita si Jeston. Ang ganda ng anak mo. Ilang taon na siya? Natigilan siya. 6 na taon. Pagsisinungaling niya. Natawa si Jess. Kumunot naman ang noo niya. So magtatanong ka tapos ngingisi ka? Sira ulo ka ba? Hanggang ngayon, sinungaling ka pa rin talaga, Madeline. Tila nabulunan siya ng sariling laway. Mukhang naitanong na nito kay Jesseline kung ilang taon na ang bata kaya ito nakangisi at alam niyang hindi marunong magsinungaling ang bata. Magtatanong ka tapos hindi ka maniniwala? Iritang sambit niya rito. Nasaan ang daddy ni Jesseline? Muling tanong nito. Kinain ng ipis. Sabay talikod niya. Madeline, tinatanong kita. Nasaan at sino yung ama ng bata? Maotoridad nitong tanong. Ano ba, Jess? Lubayan mo nga ako, pwede ba? Dahil baka imbis na gumaling ako, mamatay na lang ako dahil dyan sa kakulitan mo. Ano ba kasing pakailam mo kung sino yung ama ng anak ko? Sino ka ba sa akala mo, ha? Ngunit napalunok siya nang biglang manulay si Jeston patungo sa harapan niya. Napakalapit ng pagitan nila at kapag gumalaw siya, baka magtama na ang tungkil ng kanilang mga ilong. Now, tell me, Madeline, who is the father of Jesseline? Sunod-sunod siyang napalunok dahil sa lapit ng kanilang distansya. Maging ang kulo nito ay naaamoy na niya at napakabango nun, hindi matapang, banayad lang na animoy. Madeline, napawi ang pagmumuni-muni niya nang marinig muli ang tinig ng binata.
Umatras siya upang lumayo sa lalaki, ngunit na out of balance si Madeline at kamuntik na siyang matumba kung hindi naagapan ni Jeston. Hinawakan nito ng mabilis ang braso niya at hinila pabalik, dahilan para tumama ang katawan niya sa matipunong dibdib nito. Careful, pabulong pang wika nito habang nakatitig sa kanya. Nakayuko siya at yuyuko pa rin dahil oras na itinaas niya ang ulo ay siguradong maglalapat ang kanilang mga labi. Nabuwal lamang sila nang may dumaan sa gitna ng pasilyo at doon lamang din nakahuma si Madeline kaya kaagad siyang umatras. Magsasalita pa sana si Jess nang tumunog ang cellphone nito. Nang kunin ng lalaki ang telepono sa bulsa, doon na pumasok ng silid si Madeline at agad na nilak yun. "Ma'am, anong nangyayari?" Nagtaka naman si Duray nang tumingin siya. Nasa likuran ito habang nakatayo ron. Inilibot niya ang mata at napangiti nang makita ang hinahanap. Tulog ito habang nasa kama. Hindi niya sasabihin kay Jeston kung sino yung ama ng anak niya. Aba, ano siya? Sinuswerte? Siyang nagpakahirap at lahat-lahat. Tapos dahil sa pesting tadhana, muli silang nagkita tapos itatanong kung sino yung ama. Hindi ganun yun. Sa ibang love story lang yun. Oo, nagpapasalamat siya dahil sa pagligtas nito sa anak niya. Pero hindi sapat yun para sabihin niya rito na ito yung ama. Hello, hindi siya nagbabait-baitan dahil talagang masama yung ugali niya. Inaamin niya naman. Pero di ba nga, kahit masama ay may kabutihan ding tinataglay. At yun siya. Pero ang kabutihan niya ay sa mga piling tao lamang at hindi kasali si Jess sa mga taong yun. Aba, anong akala ni Jess? Magkaka-instant anak ito? Nek-nek niya, siguro kung hindi ito in love kay Haya. Naikuyom niya ang kamao niya. Puro Haya sila, si Madok si Haya, maging si Jess, si Haya pa rin. Kung ganda lang din naman, malaki ang laban niya dun. Yun nga lang ay mabait si Haya. At siya, impakta. Ba't hindi naman habang buhay impakta siya? Malaki na rin naman ang pinagbago niya. Huwag kang tsismosa manang, puntahan mo na lang dun yung doktor at itanong mo kung pwede na ba akong makauwi dahil baka mas magkasakit pa ako rito. Tumango naman ang babae at lumabas, ngunit muli ring pumasok. Si Dr. Perez kamo, sabi niya. Mukhang bumalik kasi hindi na itanong kung sinong doktor. Okay po ma'am, ngisi nitong sagot. Dahil pinakiusapan niya ang doktor, kaya sila nakauwi agad. Minadali niya ang pag-uwi para hindi na bumalik si Jeston. Mahirap na. Pagdating sa bahay, gising na si Jesseline. Nagtatampo yata dahil hindi man lang daw niya ito ginising para daw makapagpaalam ito kay Jeston. Yun nga ang gusto niya para hindi na sila magkitang muli ng hunghang na yun. Bakit ka nga pala nakuha ng mga bad guys anak? Kanina niya pa iyon gustong itanong. Tinanong niya si Jess tungkol dito pero ang sagot nito, ito na raw ang bahala sa lahat. Ang gusto niyang malaman kung bakit at anong nangyari para hindi siya nag-alala at matahimik na ang kaluluwa niya. Natamimi siya nang marinig ang kwento ng anak niya habang sila ay nakaupo sa sofa. Sa susunod manang Duray, dalhin mo si Jesseline. Naglalakad naman yan at hindi binubuhat. Mahirap bang hawakan sa kamay ang bata at dalhin kung saan ka man pupunta? Sermon niya rito. Sorry po ma'am, hindi na po mauulit. Nayuyuko nitong sagot. Mami, stop shouting po. Baka ma-hospital na naman ikaw. Paano na ako pag nawala ka? Wala na nga akong daddy. Mawawalan pa ako ng mami. Natigilan siya. Ano na naman ang pinagsasasabing ito ng anak niya? Anak, ano ba yung pinagsasasabi mo? Ngunit mabilis na tumakbo ang bata paakyat kaya hindi na siya nito nasagot. Sige po ma'am, magluluto na po ako. Maging si Duray ay tumalikod na rin. Abat, galit ba ang lahat sa kanya? Hindi na siya umimik dahil kahit ano pa man ang sabihin niya, hindi rin maiintindihan ng lahat. Napapikit siya habang nakasandig sa headboard ng sofa. Ngunit hindi pa nagiinit ang ulo niya doon nang may mag-doorbell sa labas. Inis siyang tumayo dahil gabi na pero may bisita pa rin. Kung sino man ito, sana'y talagang importante dahil kung hindi, makakatikim talaga sa kanya. Ngunit nanlaki ang mata niya nang mula sa labas, bumungad si Jeston. Paano mo nalaman kung nasan kami Maraming paraan, Madeline, kung gusto mong malaman ang katotohanan. Ang katotohanan? Kunot noong tanong niya. Ngunit hindi na ito sumagot at hinawakan lang nito ang pulsuhan niya at hinila siya ng binata papasok ng bahay at walang ano-ano na itinapon siya nito sa sofa. Sabihin mo sa akin ang lahat. Pagkaupo nila ay agad nagsalita si Jeston. Wala akong sasabihin sa'yo.
Magkatabi lang sila, umatras si Madeline pero wala nang space sa likuran niya. Ngunit segundo lang nang tawirin ni Jess ang pagitan nila. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Madeline. Sagutin mo ko. Anak ko ba si Jesseline? Tanong nito habang nakatitig sa mga labi niya. Pilit siyang lumayo pero pader na ang bumangga sa likod ng ulo niya. Patay na ang ama ni Jesseline. Nakayuko niyang sabi. Nadisgrasya ito habang nagmamaneho. Dugtong pa niya. Natigilan si Jeston at umahis ng upo. Tila nadismaya ito sa narinig. Nakita niya iyon kaya talagang nagdiwang ang kanyang kalooban. Ganun ba? Mahina at malungkot na tinig nito. Hindi man siya umimik pero sa loob niya natatawa talaga siya. Lalo na nang makita ang reaksyon ng binata. Walang aaminin. Wala siyang aaminin. Isa pa, alam niya namang walang pagtingin sa kanyang lalaking to at sa isipang si Haya ang gusto ni Jeston ay talagang nag-iigting ang kaluluwa niya. Sige na, I need to rest. Napangisi siya ng lihim ng tumayo. Hindi na kasi sumagot si Jeston. Alam niyang nagwagi na siya. Ngunit nakatatlong hakbang pa lamang si Madeline nang matigil siya sa bigla nitong sinabi. Gusto ko makasiguro. Nanlaki ang kanyang mga mata nang humarap sa binata. Ano? Kunot noong tanong niya sa binata. Tumayo si Jess. Kilala kita, Madeline, noon pa man. Kaya hindi mo ko masisisi kung gusto ko makasiguro. Teka. Bakit ba iniisip mo na anak mo si Jesseline, ha? Wala namang nangyari sa atin. Ngayon lamang kasi napagtanto ang mga bagay-bagay at naisip na rin kung ano ba ang ipinaglalaban nito. Kung may alam ba si Jeston sa nangyari sa kanila nun sa rest house ng daddy niya. Lasing na lasing siya nun pero tanda niyang bigla siya agad na patingin kay Jess nang maunawaan ng lahat. Gadang tanga niya sa parting ito na siya lang pala ang lasing ng mga oras na yun at si Jeston walang ininom na siyang naghatid sa kanya sa silid ng gabing may nangyari sa kanila. Naalala mo na ba? Seryosong wika nito at hindi man lang inalis ang tingin sa kanya. Hindi ako papayag. Madiin niyang wika. Nagpapatunay lang na anak ko si Jesseline. Lumapit ito sa kanya habang siya paatras ang lakad. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito na lamang ang galaw ng taong to. Gayong alam naman niya na iba ang nais ng lalaki. Pinaglalaroan ba siya na to? Huwag kang lalapit. Hoy, dyan ka lang sabi. Aniya na animoy nagbabanta pa. Napangisi lamang ito at patuloy sa paghakbang. Mami? Tito Jess? Sabay silang napalingon sa likuran kung saan nila narinig ang tinig ng batang babae. Mabilis namang umayos ng tayo si Madeline at tumigil sa paghakbang si Jeston. Ngumiti ito sa bata. Good evening, Jesseline. Ikaw nga, Tito Jess. Bakit po ikaw nandito? Tumakbo ang bata palapit rito at yumakap. Ganun na lamang ang gulat ni Madeline sa reaksyon ng anak niya. Kita niya ang kasiyahan sa mukha nito na animoy sabik na sabik sa ama. Parang natutunaw ang puso niya habang nakikipag-usap ang anak sa binata. Tito, dito po ba kayo magdi-dinner? Alam mo po, magaling si mami ko mag-cook. Nahiya naman siya sa isinumbong ng paslit at pinamulahan din ng muka nang tumingin si Jess sa kanya. Really? Nanguuyam nitong tinig at hindi naalis sa mga mata sa kanya. Jesseline anak, baka pwedeng wag. And alam niyo po, magaling din si maming mag-bake ng cakes and cookies na paborito ko po. Hindi maawat na sabi nito sa lalaki. Siya tuloy ang nahiya dahil sa walang prenong bibig ng anak niya. Ay wow, paborito din ni Tito Jess ang cookies. Itanong mo nga kay mami kung pwede niya tayong ipag-bake ng cookies. Tila bumilis at naging abnormal ang pagtibok ng puso niya nang marinig ang sinabi ni Jeston. Mami, anak, pwede bang pumunta ka muna kay Manang Duray? Pagpigil niya sa sasabihin ng bata. Sige po, mami. Umalis ito sa kandungan ng lalaki. Tito, wait lang ha. Tumango naman si Jess at pinagmasdan ang batang patakbo patungo sa kusina. Jess, umalis ka na. Alam mo namang... No, kailangan kong malaman ng lahat, Madeline. Tigilan mo na to, Jeston, dahil hindi magtatagal at magkakaroon na rin naman ng ama yung anak ko. Kaya pwede ba? Tigilan mo na ako at ang bata. Bukas ang pintuan, kaya pwede ka nang umalis. Pagsisinungaling niya, natigilan si Jeston. Magsasalita pa sana ito nang makitang palapit na si Jesseline sa kinatatayuan niya. Pumantay ito sa bata. Baby, may pumupunta ba ditong guy tapos may dalang flowers and chocolates? Nagtaka ang bata.
Nagulat maging si Madeline. Kukunin niya sana ang kamay ng anak nang hawiin ang pasimple ni Jess. Wala po tito. But sometimes po, naririnig ko si mami kapag nag-i-sleep na tinatawag niya po yung name niyo. Jesseline baby, tinangkapang agawin ni Madeline ang bata. Ngunit inilayo ni Jeston. Kinalong nito ang anak niya. What did she say? Nakangiting tanong nito. I forgot po eh. Nag-isip bago muling nagsalita. Aha, she says. Harder Jeston, harder. Something like that po tito. What is the meaning of that po ba? Halos matunaw siya sa kinatatayuan dahil sa mga ibinulgar ng bata. Parang gusto na lamang niyang kainin ng sahig dahil sa sobrang kahiyan, lalo pat nakangisi si Jeston habang nakatitig sa kanya. Tito Jess, ikaw po, may baby na din ba? Sunod-sunod na tanong ni Jesseline habang kalong ito ni Jess. Walang magawa si Madeline kundi ang pumayag na dito sa bahay nila maghapunan si Jess. Hindi naman kasi pwedeng palayasin niya ito habang naroon si Jesseline. Baka anong isipin ng bata. Ayaw niyang maging rude dahil baka gayahin siya nito. Kahit naman masama ang ugali niya, minsan ay pinipigilan din niya para hindi makita at gayahin ng anak niya. Gusto niya na lumaki itong mabuting babae kahit siya ay hindi ganun kabait. No baby, wala pa akong baby pero sana magkaroon at aminin na ng... Jesseline anak, mag-half bath ka na dun at matulog na. Gabi na't bawal sa mga batang nagpupuyat. Nahinto ang pagsasalita ni Jess nang sumabat si Madeline. But mommy, gusto ko po na nandito si Tito Jess. I don't want to sleep pa po sana eh. Biglang busangot ang mukha ng bata. Nagulat siya dahil ngayon lamang ito sumuway sa mga sinasabi niya. Nagugulat siya dahil noon man ay may mga naliligaw rin na pumupunta rito pero hindi man lang ito nagsasalita at ni minsan nahalata pa niyang tinatamad ito. Ngayon lang talaga niya nakita si Jesseline na interesado sa isang tao. Naisip nga niya dahil ba yun sa lukso ng dugo ng mag-ama? Imposible naman, parang wala naman yatang ganun. Sige na baby, sundin mo si mami kasi badang hindi sumusunod sa mga magulang. Hinimas ni Jess ang mukha nito. Ngumiti naman ang bata at bumaba sa kandungan nito. Tito, pwede bang dito ulit kayo tomorrow? Nagulat si Madeline at napatingin kay Jess na noon nakatitig rin pala sa kanya. Why baby? Nagpalipat-lipat muna ang tingin ng bata sa kanilang dalawa bago nagsimulang magsalita. Kasi po, I don't have daddy to cuddle with. No daddy to cry on. Gusto ko po ng daddy pero mommy always says, I don't need a daddy kasi nandito naman po siya. Pero kahit kasama ko si mami, I feel sad po din kasi kagaya ng mga classmate ko, may daddy sila nagsusundo sa school. Kinakalong po sila papunta sa car nila at may nag-hold ng bags and lunchbox nila kapag papasok sa school po. Tapos, hindi na po ako aasa rin sa school na putok daw po sa buho sabi nila. Nasasad ako tito kahit hindi ko po alam yung meaning nun. Nayuyo ko nitong sambit. Tila, pinupunit ng dahan-dahan ang puso niya habang nakikinig sa mga sinasabi ng anak niya. Simula na magkaisip ito, hindi man lang kasi niya narinig na nagsabi ito sa kanya ng mga ganoong bagay. Pero kay Jess, nagsusumbong ang anak niya. Mas nagulat siya nang tignan siya ng masama ni Jeston habang yakap si Jesseline. Hindi niya alam na may mga ganito palang sa loobin si Jesseline. Hindi niya talaga alam. Nakaramdam siya ng lungkot. Sobrang kalungkutan na nagpalabo sa mga mata niya. Pero pinipilit niyang wag ilabas sa mga luha dahil ayaw niyang makita ni Jess na iyakin siya ng klase ng babae. Okay baby, bukas babalik dito si Tito. Okay ba yun? Kita niya ang lungkot sa mukha ni Jess. Niyakap nitong muli si Jesseline bago ibinaba para makatulog na. Good night po Tito and Mommy. Sambit pa nito bago tumalikod. Ilang segundo ang lumipas at wala man lang nais bumasag sa katahimikan habang nasa sala. Bumuntong hininga siya. Good night, aniya at takmang tatalikod nang marahas siyang hinawakan ni Jess sa pulsuhan at hinila pabalik. Nagulat siya nang bumangga ang mukha niya sa malapad na dibdib ni Jess. Pilit niyang hinila ang palad at dumistansya dahil sa kakaibang damdaming pilit na kumakawala sa katawan niya. Stop this nonsense, Madeline. Hindi na tayo mga bata para maglaro ng lokohan. Nakita mo't narinig sa mismong anak mo yung lahat ng dapat mong malaman. Kaya tigilan mo na yung pagsisinungaling at sabihin mo sa akin kung sino ba talaga ang ama ng bata. Ako ba? Huling tanong ko na ito, Madeline. Kayang-kaya kong alamin ang lahat kahit hindi ako magtanong sa'yo pero nirerespeto kita kaya ako to ginagawa.
Napayuko siya, kaya't sabay-sabay na tumulo ang kanyang mga luha. Tila hindi niya na kayang magsinungaling pa dahil sa mga narinig mula sa bibig ng anak niya. Biglang nagbago yung paniniwala at pananaw niya sa buhay. Oo, anak mo si Jesseline, Jess. Mahina at garalgal na wika niya. Yun lamang nais marinig ng binata. Ngumiti ito nang hindi napansin ni Madeline. Asahan mo ko dito bukas at ayusin natin ang lahat. Kung gusto mong maging maayos ang anak natin, susunod ka sa lahat ng gusto ko. Napatingin siyang bigla rito. Anong ibig mong sabihin? Magpapakasal tayo for the sake of our daughter. Matatag na wika nito na nagpatigil din sa luha niya. Sabado ngayon kaya't walang pasok si Jesseline at kabababa lamang ni Madeline para sana maghanda ng almusal. Tuwing Sabado at Linggo kasi ay siya talaga ang nagluluto dahil day off ni Manang Duray kung Linggo. Pero ngayong Sabado'y wala ang kasambahay niya dahil nagka-emergency daw at kailangan ng presensya ni Duray. Pinagbakasyon na lamang niya muna dahil mukhang namatayan ito. Messy hair kaya't walang pakundangan lamang niya iyong pinusod gamit ang ballpen sa ibabaw ng fridge. Naka-night gown pa rin siya dahil siya lang naman at ang anak niya ang naririto sa bahay. Isa pa, mamaya pa naman siguro pupunta si Jeston dahil alam niyang abala rin ito sa lolo na mukhang inilabas na rin ito sa hospital. Yun ang sinabi ng binata sa kanya kanina. Sa text nito, hindi niya alam kung saang mundo ba kinuha ng lalaking yun yung numero niya. Siguro kay Duray o sa taong kilala siya. Hanggang ibabang hita lamang ang suot niya at ang pangloob niya, kita dahil manipis ang telang iyon. Pag-inom niya ng tubig na maligamgam, nagsimula na siyang magsaing. Habang nakasalang sa rice cooker, kumuha naman siya ng 4 na itlog na isa sunny side up, tosino na paborito ni Jesseline, at corned beef na haluan niya ng patatas para masustansya. Isinangag na lang din niya ang bahaw na kanin para hindi masayang. Simula nang mawalan siya ng mga magulang, natuto siyang mamuhay ng simple. Natuto siyang magluto gayong noon, umaasa lamang siya sa mga katulong nila. Pero ngayon, hindi na dahil marunong na siya sa lahat-lahat at mga gawaing bahay. Inuna niyang hiwain ng patatas at nagsalang ng non-sticky pan. Mabilis ang galawan niya dahil 7 AM na at maya-maya lalabas na ng silid ang anak niya. Nais niyang maging maayos ang lahat dahil gusto niyang mamaya sabihin ng tungkol sa daddy nito para matapos na ang pangungulila ng kanyang anak sa ama nito. Kung siya lang, kahit habang buhay pa, hindi niya talaga sasabihin. Nagdesisyon na sana siya na hindi malalaman ni Jeston ng tungkol kay Jesseline. Pero dahil sa mga narinig niya kagabi, hindi talaga siya pinatulog ng magdamag dahil sa awa sa anak niya. Kitang-kita kasi niya kung paano lamunin ng lungkot ang anak niya habang nagsasalita ito kagabi. At iyon talaga ang pinakaayaw niya bilang isang ina. Kahit sinong ina hindi gugustuhin maging malungkot ang anak, no? Lalo na ang mabuli sa school dahil wala itong ama. Malaman lang talaga niya kung sino ang batang nagsasabing putok sa buho ang baby niya. Makakatikim talaga yung ina ng batang yun. Hindi marunong magdisiplina sa anak. Gigil na gigil siya kaya pati yung hawak na itlog hindi niya napigilang madurog at tumalsik ang laman nun sa mesa at ang iba ay sa katawan niya. Nagdadabog na naghugas siya ng kamay. Ngunit sakto namang may kumatok. Magbibihis muna siya bago pagbuksan kung sino man yun. Ako na po, mami. Ngunit natigilan at nabigla siya nang mula sa silid ng bata tumatakbo itong tinungo ang pintuan. Jessie, sandali lang. Ngunit wala na siyang nagawa nang makitang napakalaki na ng awang ng pintuan. Tatakbo na sana siya patungo sa silid pero nahuli na dahil nakapasok ng bisita at halos lumuwa ang mata niya kung sino ang nakatayo sa may pintuan. Si Jeston, peste talaga. Kitang-kita pa man din ang kaluluwa niya at nadagdagan pa iyon nang mabasa ng itlog ang bandang dibdib niya. Sa kanya diretso ang mata nito. Nanlalagkit ang titig na animoy unti-unti siyang hinubaran. Tito! Natigil lamang nang sumigaw ang bata at itinaas ang dalawang mga kamay para magpabuhat. Agad namang kinuha ng binata ang bata, ngunit ang mga mata nakatuon pa rin sa kanya. Good morning, baby. Morning po, miss po kita, tito. I miss you more. Anito na hindi naaalis ang titig sa kanya. Kumindat pa ito habang nakangiti sa kanya. Humakbang ito papasok at dinaanan siya sabay bulong. Please, magpalit ka. Baka masundan agad si Jesseline kapag hindi ako nakapagpigil. Naistatwa na lamang siya dahil sa sinabi nito. Sinabi nila ang totoo sa bata
na kailangan naman talagang malaman ni Jesseline. Halos mapasigaw pa ito dahil sa mga nalaman at hindi magkamayaw sa pagtalon. Wala siyang alam na ganito pala yung epekto sa kanyang anak. Aaminin niya, ngayon lamang ito nangyari. Oo noon, sa tuwing dadalhin niya sa paboritong kainan at pasyalan ng anak niya, ay masaya ito pero hindi ganito kasaya na kulang na lamang, pati pa ay pumalakpak dahil sa sobrang kasiyahan. Maging siya'y napangiti rin pero napawi nang tignan niya si Jeston. Ewan ba niya at sa tuwing titignan niya ito basta na lamang siyang yuyuko dahil sa hiya. Siguro dahil sa ibinulgar ni Jesseline sa binata kagabi. Diyos me, sobrang nakakahiya naman kasi talaga yun. Mami, sasama na po ba tayo kay Daddy, di ba? Natigil siya sa pagmumuni-muni nang magsalita ang anak niya. Instant daddy na agad. Ganun talaga kabilis tumanggap ang kanyang anak. Walang pasikot-sikot. Daddy na agad. Bata nga talaga. Anak, ano kasi, nag-aaral ka rito at... Pero mami, gusto kong sumama sa Manila. Sasama tayo, di ba po? Nalungkot ang mukha nito. Nasa kandungan ito ni Jeston at hindi man lang sumabat ang lalaki. Mukhang gustong-gusto rin ang naririnig mula sa anak niya. Ano ba yung aasahan niya? Pwede naman nating ilipat si Jesseline sa magandang paaralan doon. Isa pa, kinder pa lang naman siya at nangangalahati pa lang ang klase. Tiyak, madada... Jeston, hindi mo alam. Tumingin siya sa bata na nakatitig sa kanya. Nakita niya ang pag-arko ng kilay nito kaya sinabi niyang pumasok muna ito sa kwarto. Sumunod naman ang kanyang anak. Doon niya na itinuloy ang pagsasalita niya. Dito na yung buhay namin, Jeston. At nandito yung mga kaibigan ni Jesseline. Hindi mo pwedeng basta-basta na lamang dalhin ng bata kahit saan mo man gustuhin. Makakahanap ng mga kaibigan si Jesseline sa bagong titirhan niya. Narito ang negosyo ko. Pwede ring ilipat sa Manila yan. Jeston, hindi ka naman marunong umintindi. Tumayo si Madeline habang kalmado pa rin si Jess. Alam kong ayaw mong umalis dito. Alam kong ayaw mong sumama sa Manila. Huwag mo nang idahilan ng mga yun dahil ang pinakapunto rito ay ayaw mong sumama sa akin. Pwes, ang bata ang dadalhin ko. Nag-igting ang kanyang panga. No, ano ka? Si Jeston, of course, nagwapong magiging asawa mo. Halos batuhin niya ito dahil sa lakas ng hangin at pagbibiro nito. Hindi ko ibibigay ang bata sa'yo. Matatag na wika niya at tumalikod ng nakatuon sa nakabukas na bintana ang mga tanaw. Then, sa korte na lamang tayo magkita. Hindi niya yun inaasahan. Kailangan ba na umabot pa sila sa husgado? Jeston, wag. Hindi mo alam kung anong magiging epekto nun kay Jesseline. Hindi natin kailangan umabot sa ganito. Huwag kang anak kung mahirapan siya. At biglang humarap sa lalaki. Nagulat pa siya nang magtagpo ang mga mata nila at kaunting galaw pa magtatama na ang tungkil ng kanilang mga ilong dahil sa lapit nila sa isa't isa. Hindi niya napansin na nakalapit na pala sa kanya si Jeston ng ganun kabilis. Pwes, isa lang ang paraan. Sasama kayo ni Jesseline sa akin, sa ayaw o sa gusto mo. Ayoko! Napalakas na ang boses niya. Mami, Daddy, nag-aaway po ba kayo dahil sa akin? Napalingon pa sila ng sabay nang marinig ang garalgal na tinig ni Jesseline mula sa tapat ng silid nito, hindi kalayuan sa kinatatayuan nila. Of course not, baby. Masaya lang si Mami. Bakit? Nag-shout po siya. I heard her po, Daddy. Mahinang tinig nito, sabayan pa ng mga luhang tumutulo sa mga mata ng bata. Mami, are you mad? Ngumiti si Madeline, pilit ng ngiti nang tanungin siya ng anak niya. Hindi anak, medyo lumakas lang ang boses ni Mami kasi nagulat lang ako and that's all. Tila hindi pa rin ito naniniwala, kahit para maniwala si Jesseline, nilapitan niya si Jess at siniil ng halik ang labi nito. Saglit lang yun at akmang lalayo na sana siya nang takpan ni Jeston ng mata ng bata at mariing hinalikan ang mga labi niya. Kulang na lang, lumuwa ang mga mata niya dahil sa gulat. Taste like sugar ha? Bulong nito. Mabilis niya itong tinulak dahil sa kakaibang pakiramdam na nanalaitay sa buong kaugatan niya. They kiss! Yay! Sasama na kami ni Mami sa Manila. Natigil lang nang sumigaw ang bata. Wala siyang ibang sagot kundi magkamot ng ulo. Tila sasakit na naman yata ang ulo niya dahil dito. Walang nagawa si Madeline kundi ang sumama sila ng anak patungong Manila. Bukod kasi sa gustong-gusto ng anak ay inayos na ni Jesto ng mga pinoproblema niya. Ang school ng bata, negosyo at kung ano-ano pa.
Iniwan niya ang bahay kay Duray. Ang sabi niya, magbabakasyon naman daw sila ron paminsan-minsan at ang negosyo niya, si Jeston na ang umako. Siya na ang umako ng lahat ng trabaho. Kumuha ito ng taong mapagkakatiwalaan at inassign bilang head nun, maging ng ibang branch dahil wala naman daw problema dahil pinsan na yun ni Jeston at matalik na kaibigan na rin. 1 week pa bago sila tuluyang umalis sa Cebu dahil bukod sa kanila, may lolo pa itong kailangan ding asikasuhin. Kumuha na rin ito ng katulong na magbabantay sa matanda dahil ayaw talaga nitong iwan ng farm na pagmamayari nito. Siniguro ng binata na nasa maayos na kalagayan ng lolo bago nito iniwan ng matanda sa ancestral house nila sa Cebu. Sa bahay ni Jeston sa Quezon City dinala ang mag-ina nito. "Daddy, so beautiful naman po ng house mo, no?" Namamanghang saad ng bata pagpasok pa lamang nila ng kabahayan. May 2nd floor ang bahay nito at kumpleto sa mga mamahaling gamit. May 4 na rooms, isang masters, isang para kay Jesseline na habang nasa Cebu ang mga ito, pinaayos niya na ito upang magmukhang kwarto ng isang 5-year-old girl at dahil Little Pony raw ang paborito nitong cartoon character, yun din mismo ang ipinasunod nito. May 2 ding guest room, malawak na sala, gray and brown ang kulay ng kabuuan na kulay talaga ng lalaki. Ngunit ayos lang din kung papalitan ni Madeline. May dining na 6 ang upuan, yari iyon sa mamahaling kahoy at may mahogany brown varnish. May 2 upuan sa bawat sentro at tig-2 sa magkabilang gilid. May fresh red roses na nanggaling pa sa garden. Ginaya lang niya si Haya na mahilig sa roses at ang kusina na talagang mamahalin ng mga gamit. Kompleto yun. "Yes baby, syempre para sa inyo ni Mami kaya kailangan maganda." Napayuko siya at hindi na nagsalita pa. Hanggat maaari, iiwas siya sa titig at pahangin ng taong to dahil baka mamali siya ng interpretasyon at siya lang din ang mahirapan sa huli. Mahirap na, minsan din siyang naging baliw at hindi niya na inuulitin sa pangalawang pagkakataon dahil alam niya kung gaano kasakit at maitsapwera at itapon kung hindi ka na kailangan. Kahit na ba nagkasala siya, hindi naman siguro dahilan yun para iparanas sa kanyang isang masaklap na karanasan, diba? Babae lang din siya at nagmahal lamang, yun nga lang sadyang minalas. Pagdating sa silid ni Jesseline, ay talagang napawaw ito sa ganda ng silid, maging siya ay namangha sa ganda ng kwarto ng kanyang anak. Iniwan muna nila sandali ang bata kasama si Manang na magiging kasambahay nila. 2 ang kasambahay, ang isa raw ang namalengke para sa hapunan. "Ano? Paano tayo magtatabi? Hindi naman tayo mag-asawa." Reklamo niya nang sabihin ni Jess na sa master's bedroom silang 2 matutulog. Oo nga't napakaganda nun pero hindi sila mag-asawa. Kahit na ba may nangyari sa kanila hindi naman yung tama. Tsaka iniiwas niya nga yung sarili niya, diba? About that, darating ang attorney na magkakasal sa atin this afternoon. Kaya maganda ka. Anito, sabay abot ng isang malaking brown box. Hindi na siya nagsalita at binuksan na lang yun habang nakapatong sa kama at tumambad sa kanya ang isang plain white dress na sa banta niya ay hanggang sakong niya. Napakaganda nun kahit simple lamang. Ngayon lamang siya nagandahan sa dress na formal. Kadalasan, litaw ang kaluluwa niya sa mga isinusuot pero rito wala ka makikita maliban sa sakong. May isang pares din ng estilito. Pagtingin niya sa size, saktong 38 na size din yung paa niya. Paano naman nalaman ng lalaking ito yung size ng paa niya? Ang weird talaga. "Nagtanong ka ba kung payag ako o hindi?" Taas kilay niyang tanong. "Wala ka magagawa, Madeline. Wala ka ring pagpipilian. Hindi ka makakatanggit, hindi ka pwedeng umayaw. Dahil isa lang ang dahilan natin kung bakit natin kailangan maging legal. Si Jesseline." Napalunok na lamang siya kahit hindi niya sabihin may punto ito pero hanggang kailan? Paano kung hindi naman nila mahal ang isa't isa? "Don't look at me like that." Inilapit nito ang mukha sa kanya. Hindi siya nakalayo dahil parang hangin lang ito kung gumalaw. "You will be mine forever." Pangahas na hinalikan siya nito pero umatras siya at dahil hindi niya naitukod ang palad, natumba siya sa kama. "Mas gusto ko yung ganito." Baritonong tinig nito at idinaga ng katawan sa kanyang ibabaw. Naistatwa siya dahil sa pakiramdam na tila sumusuway sa kanyang kagustuhan. Isang masuyong halik ang ipinagkaloob ni Jess sa kanya. Hindi na siya umiwas dahil maging siya ay nagulat rin. Kala niya kasi sa pisngi, hindi pala. Nahihiyang lumingon si Madeline sa mga naroon. Tumaas ang kilay niya nang makita si Haya.
Napakaganda ng babae kaya naiinis siya. Pasimple din siyang tumingin kay Maddox, ngunit wala man lang reaksyon sa mga mata nito. Kinapa niya ang puso kung in love pa rin ba siya sa dating ex, ngunit tila wala na't naglaho na iyon ng tuluyan. Napangiti siya sa isipang yun, hindi na kasi siya nababalo sa nilalang na katabi ng asawa nito. Okay fine, bagay sila, kaya pwede bang wag nang ipagdiinan yun? Sila lang ang bisita. Dalawang mag-asawa kasama ang anak nilang 3 na sina Elias na 7 years old kung hindi siya nagkakamali, si Elise na 3 taon at ang bunso nitong si Elliot na 2 years old siguro. Hindi naman kasi niya tinanong, kaunting salo-salo lamang ang nangyari sa bahay na yun kung saan sila dinala ni Jess. Congratulations sa inyong dalawa. Masayang sambit ni Haya, ngunit hindi siya sumagot at tinalikuran lamang ang babae. Don't worry about her. Ma-attitude talaga siya. Narinig niya yun kaya naikuyom niya ang kamao niya. Ayaw niya makipagplastikan kaya tumalikod na lamang siya at nagsimulang uminom ng wine. 10% lang naman ang alcohol nun kaya carry lang kahit na ito na lang ulit yung pag-inom niya simula nun. Tinungga niya talaga ang malaking bote ng wine. Narinig pa niya ang sigawan ng mga bata sa garden kaya't napatingin siya dun. Buti pa talaga ang mga bata. Walang alam sa lahat ng mga nangyayari sa paligid nito. Gayong siya, halos sumabog na sa galit dahil imbis na siya ang kausap ni Jess ay hindi nangyari. Paano? Kausap nito si Haya na talagang minamahal nito. Nakakahiya naman yun. May asawa na pero kumikerengking pa din. Tinignan niya si Maddox sa lanay. Wala itong pakailam at nagbabantay lang ng mga bata. Naroon si Jesseline at panayang takbo sa Carabao Grass. Ano ba yung puso ng Maddox na to? Bato? Bulong ng isip niya. Hindi niya tatantanan ng alak hanggat hindi nauubos ang laman. Matapos ng kainan at pag-uusap, umuwi na ang mga bisita. Sana hindi na sila magkita habang buhay. Sana lang. Mahilo-hilo na siya nang ibaba ang boteng hawak. Nakatulog na rin si Jesseline sa silid nito at siya'y inaantok na rin na hindi niya maintindihan. Nakita niyang pumasok si Jess mula sa lanay kaya humakbang na siya paakyat ng hagdan matapos ibaba ang hawak na bote sa sofa. Oops! Careful wife! Bulong nito at mabilis na sinalo ang likuran niya. Hinawakan pa siya nito sa bewang at sa balikat ang isang braso nito. Bitawan mo ko. Kaya ko yung sarili ko. Nasabi pa rin niya kahit nauutal dahil sa tama ng wine na ininom. Hindi nga niya alam kung bakit ganun na lang kabilis siyang malasing gayong mahaba lang yung alcohol ng ininom niya. Bakit kasi tinungga mo yung isang buong bote ng wine? Malumanay nitong sambit habang nakaalala ito paakit ng hagdan. Pasuray-suray man na kaya pa rin niyang humakbang. Ngunit tila nawalan siya ng balanse at kamuntik na siyang natumba kung hindi siya nahawakan ni Jess sa gilid. Sabing kaya ko eh. Kaya mo pero niyang maglakad hindi mo halos magawa. Tila sinisermonan siya sa tono ng tinig nito. Parang nasaktan siya dun. Pagdating sa taas, mabilis niyang nilandas ang kwarto nila. Sinundan naman siya agad ni Jess na may pag-aalala sa muka. Pwede bang sabihin mo kung bakit nagiinit ang ulo mo? Pilit pa rin kampante ang tinig nito kahit talatang naiinis na dahil hindi siya sumasagot. Madeline, maotoridad na tawag nito. Humarap siya kahit hindi na nagawang humakbang. Wala. Hindi naman ako nagsiselos kasi kausap mo si Haya. Hindi mo ko pinapansin kahit ako yung asawa mo. Panay tawa ka dun samantalang ako. Nakatunga nga lang sa isang tabi. Sino ba yung asawa mo? Yung Haya o ako? Yun ang mahirap sa'yo. Hindi mo man lang napapansin na may tao ka na palang nasasaktan. Ang hina mo talaga. Napakurap-kurap si Jess at nakita niya yun. Halatang nagulat sa mga sinabi niya. Ngunit imbis na magalit ito, napangisi pa ang mukong. Ah, ganun. So ngayon, ngingiti-ngiti ka. Hayop ka pala eh. Hindi niya na natapos ang paniniramon dahil sa isang iglap lang nang manulay si Jess patungo sa harapan niya. Hinawakan siya nito sa panga at itinaas ang kanyang ulo. Kasabay ng mapag-angkin nitong labi ang lumapat sa kanyang nakaawang na labi. I love you too. Bulong nito at muling siniilam ang labi niya. Hindi niya na natanggihan ang lahat at nagpaubaya na lamang sa damdamin na nag-aalab ng mga sandaling yun. Kinaumagahan, halos hindi maigalaw ni Madeline ang katawan dahil sa kirot na nararamdaman sa pagitan ng kanyang mga hita. Pakiramdam niya talaga'y namamagayon. Pilit niyang inaalala ang nangyari
Ngunit hindi pa nagsisink in sa utak niya ang lahat. Agad siyang napabalikwas ng bangon nang makita niya na walang saplot ang katawan na natatakpan lamang ng kumot. Kamuntik pa siyang mapasigaw nang makita si Jess. Naroon ito sa tabi niya at wala ring saplot kagaya niya. Agad niyang ibinalik ang kumot dahil nang bigla niya iyong hilahin, tumambad ang buong katawan ng lalaki habang ito himbing ang pagkakatulog. In fairness naman, ang puti ng ano. Napatakip siya ng bibig dahil sa mga iniisip. Ang halay niya naman, pero mas mahalay ang nangyaring ito at talagang napapakagat-labi siya sa tuwing kikilos. Sobrang hapdi ng pagitan niya. Binilang niya pa sa kamay kung ilang beses siyang kinabayo ng damuhong yun. Hindi, 6 yata, sa loob-loob niya. Kaya siguro nawasak talaga ang perlas niya dahil sa walang kapagurang si Jess. Tila na balisa ang tinatago niyang kabibi. Diyos me, pati yata yung abdo niya ay tinamaan na sa haba at laki ng armas nito. Agad siyang bumangon kahit sobrang sakit ng pagitan niya. Siguro sa tulong ng maligamgam na tubig, mababawasan ang sakit ng perlas niya. Walang sinayang na sandali at tinungo niya agad ang CR. Parang nahimasmasan ng kaluluwa niya nang maibabad sa malagamgam na tubig ang kalahating katawan. Napapapikit pa siya habang nasa bathtub. Ang sarap na parang gusto na lamang niyang mamalagi doon. May 20 minutos din siguro siyang nagbabad sa tubig at nang magsawa, tumayo na siya para sana lumabas. Nang bigla na lamang may gagambang nasa paanan niya. Ito pa naman ang pinakakinatatakutan niya sa lahat. Ang gagamba na tila tinitignan siya at animoy gagapang patungo sa kanya at papasok sa loob ng katawan niya para mangitlog. Ay, pasensya naman, yun ang nakita niya noong bata siya sa isang pelikula at hindi niya na iyon maiwala-wala sa kanyang isipan magpahanggang ngayon. Pinilit niyang ikalma ang sarili at hindi umalis sa kinatatayo ang tubig. Pero tila nangasar ito at talagang nahulog pa ito ron. Jess! Jess, tulong! Buong lakas niyang sigaw sa lalaking nasa labas. Jess, ano ba? Nasaan ka? Muling tili niya nang malapit na lang ay nasa binti niya na ang gagamba. Panay ang talo niya sa tubig, hindi alintana na madulas doon. Madeline! What? Jess, help please! Dali kunin mo ko dito, bilis! Nagulat pa ang lalaki, ngunit isinantabi muna niya iyon at mabilis na lumapit para buhati ng umiiyak na si Madeline. Hindi nito alintana na basa ang asawa. Nang mailabas nito si Madeline sa CR, doon lamang nito muling pinakatitigan ang kabuuan ng asawa. Wala kasing saplot ang babae, kaya't napalunok si Jess na makailang ulit. Ano? Taas kilay niyang sambit. Ngumisi lamang ang lalaki, kaya napatingin siya sa katawan. Hoy, talikod! Muling sigaw niya, ngunit hindi man lang sumunod ang kausap at mas pinakatitigan pa siyang mabuti. Siya na lang mismo ang kumuha ng towel sa cabinet at itinapal sa katawan. Why? Ang ganda nga eh. Sarap manapak pero pinigil niya ang sarili. Bakit ka pala sumisigaw sa loob? Nakangisi pa ring tanong nito. May gagamba kasi. Bigla siyang nahiya. Yun lang? Tumaas ang boses ito at napatayo na rin. Anong yun lang? Gagamba yun, Jeston, gagamba. I know, yun lang, natakot ka na. Ang liit-liit lang nun kumpara sa gagamba ko. Nalunok niya ang sariling laway dahilan para maubo siya. Natawa tuloy si Jeston sa reaksyon ng asawa. Pervert! Hiyaw niya sa galit. At least, sa'yo lang. Nayuko na lamang bigla at hindi na sumagot pa dahil mukhang wala siyang laban sa taong nakatawa sa kanyang tabi. Hinawakan din niya ng mahigpit ang towel dahil mahirap na. Hindi talaga umiimik si Madeline hanggang sa makapagbihis. Patawa-tawa naman si Jeston habang nakatitig sa kanya. Nanggigigil talaga siya sa mapang-asar na lalaking to. Paglabas niya ng silid, diretso na siya sa kwarto ng kanyang anak. Pero nang makitang wala doon si Jesseline, nagtaka naman siya agad. Dumiretso siya sa baba patungo sa dining. Naroon si Jess at katabi nito si Jesseline. Nagtatawanan pa ang mga ito. Tumaas ang isang kilay niya at dahan-dahang lumapit nang hindi nila napapansin. Talagang mag-ama nga ang mga ito, parehong chismoso at chismosa. Daddy, nag-shout ba si Mami kanina? Why did you ask, baby? Habang umiinom ng kape, panay sagot ni Jess sa anak niya. Kasi po narinig ko ang sabi ni Mami. Jess, help! Jess, ano ba, nasan ka na? Natawa si Jeston at ibinaba ang hawak na tasa. Lumapit agad si Madeline at binulungan ng asawa. Subukan mo lang, malilintikan ka na talaga sa akin, Jeston. Sabay kurot sa tagiliran nito.
Ouch! Wala naman akong sinabi ah. Tatawa-tawa nitong sambit. Mami, you're here na po. Good morning, Mami. Ngumiti siya at binati pabalik ang anak bago na upo katapat sa upuan ni Jesseline. Kumakain ng oatmeal ang bata. Tila sarap na sarap dahil sunod-sunod ang subo nito. May gatas din sa gilid ng bowl nito at isang itlog. What do you want? Gusto mong ipagtimpla kita ng gatas? Mula sa kung saan ay tanong nito. Paano naman nalaman ni Jess na gusto niya ng gatas tuwing umaga? No need, ako na lang. Aniya sa nahihiyang tinig. Matapos niyang magtimpla, bumalik siya sa upuan. May sliced bread doon, strawberry jam at peanut butter na mga palaman. Kumuha siya ng 2 tinapay. Inago naman ni Jess ang platitong may lamang tinapay at sinimulang kunin ang bawat gilid nun. Doon siya nagtaka talaga. Stalker ba niya si Jess? Dahil lahat ng gusto niya ay alam nito at maging ang ayaw niya, alam na alam din ng lalaki. Bago kasi siya maglagay ng palaman, kinukuha niya muna ang bawat gilid ng tinapay. Ayaw niya yun matigas. Here, simpleng wika nito at ibinalik ang platito. Sinusundan lang niya ng tingin ng lalaki at tahimik na naglalagay ng palaman. Matapos ng agahan ay uminom siya ng gamot na reseta ng doktor. Hindi pa pala niya nasasabi na may sakit siya pero mukhang hindi naman yun kailangan dahil okay naman siya. Yun nga lang, dapat sa Lunes, follow-up check-up na naman niya pero paano? Gayong naririto na sila sa Manila. Mas mabuti sana ang doktor niya sa probinsya dahil talagang magaling yun at mabait pa. Palabas na siya ng kusina nang bigla na namang sumakit ang kanyang ulo. Nung 1 linggo pa yung huling pagsakit ng ulo niya tapos heto na ulit ang sumunod. Napakasakit nun na tila nanunuot sa bungo niya. Hindi niya na halos kaya at kinakailangan niyang humawak sa fridge para kumuha ng balanse dahil baka matumba siya. Ma'am, ano pong nangyayari sa inyo? Lumapit si Manang muna at nag-aalalang nagtanong. Sir, sisigaw sana ito upang tawagin si Jess ng kanyang pigilan. Nasa library kasi ito at mukhang abala. Ayaw naman niyang maging pabigat kaya hindi niya na ito aabalahin. Manang, ayos lang ako. Huwag na sana ito makarating kay Justin ha. Medyo stress lang ako kaya ganito. Pinilit niya ang sarili at tumayo ng tuwid. Ngumiti rin kahit halos kulang na lang. Sumabog ang bungo niya sa sobrang sakit ng ulo niya. Pero ma'am, please Manang, ayoko malaman ito ni Jess at mas lalong ayokong ipalam kay Jesseline. Nakikiusap ako Manang, ayos lang talaga ako. Magiging okay din naman ako. Isa pa, may gamot naman ako kaya no worries. Aniya bago humakbang paalis. Sana nga'y mawala na ito dahil gusto niya pang makasama ng matagal na panahon ang kanyang anak at maging si Justin. Mag-iisang buwan na rin pala simula nang tumira sila ng kanyang anak sa bahay na ito ni Jess at kita naman ni Madeline na nakapag-adjust naman agad ang anak niya. Masaya siya dahil hindi man lang nahirapan si Jesseline sa bagong tahanan, tirahan, kapaligiran at mga taong nakakahalubilo. Biyernes ngayon kaya may pasok si Jesseline sa isang private school malapit dito sa exclusive subdivision kung saan sila namamalagi. Siya ang kadalasang naghahatid dahil ayaw niya namang iasa ang lahat kay Rona na yaya ni Jesseline. Dalaga pa si Rona at nakipagsapalaran lamang ito rito. Taga-Bulacan ito, kita naman niyang mabait ang babae at masipag din. Matapos nilang lumabas sa school, naisipan ni Madeline na magpatingin sa doktor dahil simula ng huling pagsakit ng ulo niya nung 1 buwan, hindi na muli ito nasundan. Tila nabuhayan siya ng pag-asa na baka nadala nga sa gamot ang tumutubong cancer sa kanyang ulo. May inirekomendang espesyalista ang dati niyang doktor sa Cebu at ngayon doon siya pupunta para masuri muli ang kanyang ulo. Masaya siya dahil sa isipang wala na siyang sakit. Hindi niya na dinala si Jesseline sa klinika nito. Iniwan lamang ni Madeline kay Kuya Pat ang bata na siyang kanilang driver. Isa pa, sandali lang naman siya dun. Ayaw niyang malaman ng bata ang nangyayari at mananatiling ganun lang hanggang sa gumaling siya ng tuluyan. Ayaw niyang mag-alala ito. Dok, kamusta? Ano pong findings? Kinakabahan niyang tanong sa may edad na doktor na yun. Matagal nitong pinagmasdan ng hawak na x-ray result at hindi nagsalita ng ilang segundo. Umiling-iling na animoy may mali sa nakikita. Dok, lumala po ba? Kinakabahan niyang tanong. Miss Madeline, ayon sa pagsusuri na ginawa natin ngayon, medyo lumiit na yung chance na maging cancer ang sakit mo. Nakahinga siya ng maluwag at napangiti na rin. But, sad to say,
Hindi ka muna pwedeng makainom ng maintenance para sa ulo mo. Ngunit biglang napawi ang ngiti niya nang muling magsalita ang doktor. Ang saya niya, napalitan ng gulat at nangungunot din ng noo. Bakit ho? Diba sabi niyo? Oo, pero nang makita ko yung result ng laboratory mo, kailangan mong itigil ang pagtitake ng gamot dahil 3 weeks pregnant ka. Dumagundong ang buong sistema niya dahil sa narinig. Hindi niya malaman kung matutuwa o maiiyak dahil sa nalaman. Pero Dok, hindi siya makapaniwala. Hindi ngayon, hindi dapat. Miss Madeline, huminahon ka lang. Tumulo na kasi ang kanyang luha. Anong gagawin ko, Dok? Kailangan nating itigil muna ang gamutan mo for the sake of your baby. Dahil kapag itinuloy natin to, ay baka mapano ang bata sa loob ng sinapupunan mo. Parang nang sandaling yun, wala na siyang ibang maisip hanggang sa lumabas siya ng klinik, balisa at malayo ang kanyang isipan. Bago siya tumungo sa kotse sa parking area, naupo muna si Madeline sa isang bench sa may unahan. Gustong humugot muna ng lakas. Wala siyang ibang magagawa kung ganito ang kanyang kalagayan. Hindi rin niya pwedeng isakripisyo ang kaligtasan ng kanyang anak para lamang tuluyan siyang gumaling. Ilang sandali siyang namalagi doon habang patuloy na umaagos ang luha. Hindi niya napansin na may lalaking nakakita sa kanya. What happened? Baritonong tinig na nagpaangat sa kanyang ulo upang siguraduhing tama ang kanyang nasa isip. Maddox? Pinilit pa niyang iayos ang sarili at ngumiti para pagtakpan ng lungkot na nararamdaman. Pinahid din niya ng pasimple ang mga luha. Wala, sige, mauuna. Tumayo siya para umalis na, pero muling nagsalita ang lalaki. What are you doing in Dr. Rafael's clinic? May ilang segundo rin bago siya nakasagot. Noon, talagang uhaw na uhaw siya sa pagmamahal ng taong to na kahit ano kaya niyang gawin, makuha lang muli si Maddox. Pero ngayon, parang isa na lang itong ordinaryong tao at walang anong espesyal na pumagitna sa kanila. Ramdam niya na tuluyan ng naglaho ang dating kabaliwan niya sa taong to at masaya siya dahil doon. Bago pa siya nakasagot, nabuwal na siya. Hey, Madeline! Hindi niya inaasahan nang bigla siyang yakapin ito at pilit na pinatahan. Ngunit siya na ang kusang kumawala dahil baka may makakita pa sa kanila. Salamat, mauuna na ako, aniya at hindi na hinintay ang sagot ni Maddox. Manang muna, umuwi na ba si Juston? Tanong niya sa matanda na magpapahinga na sana, ngunit inabala niya sa silid nito. Baka kasi umuwi na't hindi niya lang napansin. Nakatulog kasi siya simula nang dumating siya kanina at ngayong 9:30 PM na nang siya ay magising. Niwala man lang gumising sa kanya. Namamagari na mata niya dahil sa pag-iyak kanina, pero dapat hindi niya yun ginawa dahil baka maapektuhan ng baby sa loob niya. Ang sabi ni Juston kanina bago ito umalis, uuwi daw ito ng maaga para makasabay sa hapunan, ngunit hindi naman pala totoo. Umuwi po ma'am pero umalis din agad. Nag-away po ba kayo? Nagtataka nitong tanong. Hindi naman po manang, nakatulog lang ako pero wala naman po kaming pinagawayan. Bakit parang galit na galit yun? Binasag pa nga niya ang flower vase sa gilid ng pinto sa sala kanina nang hindi naman namin alam kung bakit. Nakita na lang namin ni Rona na bigla nitong sinipa ng walang dahilan ng babasaging gamit. Kaya ayun, natumba at nawasak. Nagtataka siya. Hindi niya alam kung bakit dahil simula kaninang umaga, ayos naman sila. Nag-iisip siya ng dahilan pero wala namang pumapasok sa isip niya. Ma'am, gusto niyong initin ko yung ulam sa ref para po makapag-dinner ka na? Umiling siya rito. No need manang, ako na po yung gagawa, magpahinga na lang po muna kayo. Ngumiti siya kahit maraming bumabagabag sa kanyang isipan. Sige po, magandang gabi ma'am. Sumagot siya bago tumalikod. Nagugutom na siya kaya dali-dali siyang bumalik sa kusina para kumain. Habang umiinom ng gatas at ngumunguya ng tinapay, ay patuloy pa ring pumapasok sa isip niya ang sinabi ni Manang muna kanina. Bakit kaya? Ano bang nangyayari? Matapos niyang kumain, sandali pa siyang namalagi sa sofa para hintayin ang pagdating ni Juston. Tila araw-araw, namimiss niya ang lalaking yun. Hindi niya alam pero kusa na lang talaga niyang nararamdaman na mahal niya na nga ito. Imposible ba yun? Hindi rin dahil una naman sa lahat ay ama ito ng kanyang anak at magiging anak pa. Hinimas niya ang walang umbok na tiyan at ngumiti. Kahit si mami ang magdusa anak, ayos lang yun. Huwag ka lang mapahamak dyan sa loob. Tumulo na naman ang luha niya.
Siguro epekto ito ng pagbubuntis niya. Excited na siyang ipaalam kay Jeston na magkakababy na ulit sila. Tatayo na sana siya para matulog dahil magkakalahating oras na wala pa rin ang hinihintay niya at pasado 10:00 na ng gabi. "Oh Jess, napaka-sweet mo naman." Pero tumigil siya sa paghakbang nang makarinig ng halinghing ng isang babae mula sa labas ng main door. Dahan-dahan niyong bumukas at iniluwa si Jeston habang hawak niya sa bewang ang isang sexing babae. Nagitla siya sa nakita. "Jess, anong ibig sabihin nito?" Malumanay na tanong niya kahit tumutulo na ang kanyang mga luha. Ito ba yung ginagawa ni Jess sa tuwing gabi ito kung umuwi? Pero di ba? "Hey, may kasama ka pala sa bahay mo, Jess. Akala ko ikaw lang at mga kasambahay mo." Bumitaw si Jeston sa babae at tumayo ng maayos. Nagtanggal bara sa lalamunan bago sumagot. "She is Madeline, my wife." Natigilan ang babae. "Bakit gising ka pa?" Tinignan siya nito matapos siyang ipakilala sa babaeng hindi na nakasagot dahil sa gulat. "Hinihintay kita pero mukhang hindi na kailangan dahil mukhang nagkakasiyahan kayo ng babae mo. Dapat pala natulog na lang ako para hindi ko na nakita yung eksenang to." "Jess, mukhang kailangan ko ng..." "Hindi na miss, mukhang masaya naman yung asawa ko sa presensya mo. Sige, gawin nyo lang yung gusto nyo." Tumalikod siya habang tuloy-tuloy na tumutulo ang kanyang mga luha, ngunit nagulat siya nang hawakan ni Jeston ang pulsuhan niya at hinila pabalik. "Madeline, let me..." Pero hindi niya na hinintay na matapos sa pagsasalita ang lalaki. Marahas niyang hila ang kamay at sinampal si Jeston. Ramdam pa niya ang pananakit ng palad dahil sa ginawa niya. Tinignan niya ito ng masama at maging ang babae na tigilan din. "Ngayon, sabihin mo sa akin, bakit may kasama kang babae? Hindi ka pa ba kontento sa akin? Hindi pa ba, Jess, na kailangan mo pang maghanap ng isa pa? Para ano?" Tumawa siya ng mahina. "Ganito lang rin pala yung mapapala ko sa pagsama sa'yo at pagpapakasal sa kagaya mo. Mukhang nagsisisi na ako kung bakit pa kita pinakasalan." Pagtalikod niya, muling umagos ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Patakbo siyang umakyat ng kwarto. Nagkamali nga yata siya. Mukhang hindi happy ending ang nakikita niya ngayon, kundi isang nightmare. Nilak niya ang pintuan upang hindi makapasok si Jess at diretsyong sumalampak sa kama. Doon, ibinuhos niya ang lahat ng hinanakit hanggang sa unti-unti siyang dinalaw ng antok. "Sana hindi na ako magising para matapos na lahat ng to." Bulong pa niya sa isipan. Nagising si Jeston. Masakit ang ulo. Hindi talaga niya akalaing mapaparami siya ng inom. Masakit lang talaga ang nakita niyang eksena kahapon sa hospital. Susunduin niya sana ang mag-ina niya sa school ni Jesseline nang makita niya nakakaalis lang ng kotse nito. Hindi siya nakaabot. Gusto sana niyang kumain sila sa labas kahapon pero nahuli siya ng dating. Pero sinundan pa rin niya ang sasakyan nila dahil sa ibang direksyon na yung lumiko. Nagtaka siya kaya sinundan niya hanggang sa tumigil ang kotse sa parking area ng hospital. Nang bumaba si Madeline, hinayaan niya muna at nang makaalis ito, tsaka lamang lumabas ng kotse ang lalaki at lumapit sa sasakyang dala ng driver nila. Naroon si Jesseline, ngunit hindi rin alam ng kanyang anak kung bakit nasa hospital ang ina, maging si Pat na driver nila. Sinundan niya ang asawa, ngunit ganun na lamang ang gulat niya nang makita mismo ng mga mata si Maddox at Madeline na magkayakap habang umiiyak ang babae. Gusto niyang sugurin si Maddox, ngunit pilit niyang nilabanan ang selos at tahimik na lamang umalis doon. Mas pinili niyang manahimik. Umuwi siya kagabit na datnan niyang tulog si Madeline. Nasasaktan pa rin siya sa nakita, kaya para mabawasan, umattend na lamang siya ng party ng isa sa mga kaibigan niya sa negosyo. Ngunit napainom siya at hindi na kontrol ang sarili, kaya halos hindi siya makatayo ng tuwid at hindi rin makapag-drive. Si Felicia na ang nagpresenta na ihatid siya dahil magkapareho lang naman daw yung daan nila. Isa pa, may fiancé na yun at hindi siya papatol sa babaeng yun dahil may asawa na siya. Tumayo siya at lumabas ng kwarto. Sa guest room siya natulog dahil nakalak ang pintuan ng master's bedroom. Hindi na siya nagpumilit na pumasok dahil alam naman niya na masama ang loob ni Madeline. Bakit? Masama rin naman ang loob niya. Sir! Humahango si Manang Mona nang lumapit sa kanya. Nagulat siya nang tumingin sa tumatakbong babae. May hawak itong yellow pad sa kanang kamay. Umiiyak din ito kaya kinabahan siya. Ang hangover niya biglang naglahot na palitan ng kaba. Anong nangyayari, Manang? Humihikbing inabot ng babae ang papel. Dear Jeston,
Pasensya na, mukhang hindi pa talaga tayo handa sa ganitong pagkakataon. At sa tingin ko, nabigla ka lang din kaya mo ko pinakasalan. At sa responsibilidad mo sa anak mo, pasensya ka na kung hindi na kita hinintay pang magising. Alam ko kasing hindi mo ko papayagan. Dinala ko si Jesseline para wala nang sagabal sa'yo. Don't worry about us. Mas pinili ko nang lumayo kaysa ang sumbatan ka. Patawad sa lahat kung may nagawa rin ako mali sa paningin mo. Sana, kinausap mo man lang ako. Please, wag mo na kaming hanapin. Magiging maayos kami kahit wala ka. Manang, anong oras silang umalis? Namumula ang kanyang mata at garalgal din ang kanyang boses. Hindi ko po alam, sir. Hindi ko po napansin. Tawagin mo si Pat, Manang. Faster. Opo, sir, opo. Dala ng galit, nasuntok niya ang pader sa gilid. Dumugo ang kamao niya, ngunit tila hindi niya ramdam ang kirot dahil mas nasasaktan siya at iniwan siya ng asawa at baka dahil sa maling pananaw at paniniwala. Dapat ba hindi na lang siya uminom kung pwede lang ibalik ang mga pangyayari? Shit! Naibulalas niya at mabilis na bumaba ng hagdan. Kailangan niya makita ang asawa at anak kahit na anong mangyari. Nagpahatid po sila sa terminal pa Cagayan Valley, sir. Anong oras, Pat? 3 AM po kanina, sir eh. Sir, tumingin siya sa lalaki. What? Mukhang may sakit po si Mama Madeline, sir. Habang paalis kasi sila kanina, panay ang hawak niya sa ulot kahapon, sir. Nahulog niya ito. May inabot itong puting papel. Kinuha niya yun, tagad na binasa, at doon na sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha. Ibig sabihin, may sakit si Madeline? Mami, are you okay? Unti-unting ginalaw ni Madeline ang katawan upang umikot para sagutin si Jesseline na nasa likuran niya. Magtatatlong buwan na sila nang umalis sila ng kanyang anak sa poder ni Jeston. Bumalik sila sa Cebu kung saan ang dati nilang bahay. Sinadya niyang magpahatid sa terminal ng Cagayan Valley para iiwas si Jess sa kung saan talaga sila pupunta. Alam naman kasi niyang sasabihin ni Pat sa amo kung saan sila nagpahatid nun at hindi naman siya tanga para dumiretso sa Cagayan gayong wala naman siyang bahay dun. May umbok na rin ang tiyan niya, ngunit habang tumatagal, unti-unti na rin napapadalas ang pagsakit ng ulo niya. Sa isang linggo, mukhang 4 na beses. Gayon noon sa isang buwan, madami na yung 1 o 2 beses. Unti-unti na rin nalalagas ang buhok niya. Ayaw na nga niyang magsuklay para hindi maubos ang manipis niyang buhok. Sa bawat araw, dala niya ang takot sa puso tuwing katapusan ng buwan kung dumalaw siya sa doktor. Sa dati niyang doktor, pero wala rin itong maitutulong lalo na at may baby na kailangan niyang protektahan sa loob ng sinapupunan. I'm fine, anak. Gusto mo bang pumunta tayo sa beach para makapaglaro ka? Nakangiti niyang tanong. Umiling si Jesseline. Hindi po, Mami. I want to stay here para alagaan po ikaw at si baby. Napaluha siya. Dahil noong umalis sila ng Maynila at bumalik dito, araw-araw nitong itinatanong kung kailan sila uuwi ng Manila dahil namimiss na daw nito ang daddy niya. Pero ang lagi niya lang sagot, baka next month. Pero ngayon hindi na ito nagtatanong, parang matanda na rin ito kung magsalita. Big girl na talaga ang baby niya na noon, kalong-kalong lamang niya habang nakatitig sila sa hampas ng tubig sa dagat. Mami, hindi na po ba masakit yung head mo? Gusto ko po, Mami, pag naging big na ako like you, gusto ko po maging doktor para ako na po yung gagamot sa'yo at gagawin ko po lahat para po gumaling ikaw, Mami. Muli ay pumatak ang kanyang luha. Naupo siya sa kama at niyakap ang dalaga niya. Masayang masaya siya dahil nagawa niyang palaking mabuting bata si Jesseline kahit siya hindi ganito kabuti. At Mami, gusto ko mabuhay po ikaw ng 200 years kahit imposible yun. Pinunasan niya ang luha at pilit na ngumiti. Mahal na mahal ka ni Mami, anak. Tandaan mo yan lagi, ha? Tumango ito at hinalikan siya sa pisngi. Mami, ikukuha kita ng milk para gumaling na ikaw. Wait me here, ha? Tumango siya na may kasamang ngiti. Pagtalikod ni Jesseline, muli na namang sumakit ang ulo niya at ngayon halos ibunggo niya sa pader ang ulo sa sobrang sakit nun. Pinipigil niyang lumabas ang pagsigaw dahil iniiwasan niyang marinig ni Jesseline ang nangyari sa kanya nun. Jeston, nais sa tinig niya dahil talagang hindi niya na magawa pang pigilan ng sakit pero hindi niya akalain na ang pagtawag niya sa pangalan ng asawa ay magiging totoo. Madeline, mula sa pinto ng kanyang silid, tumambad ito habang humahangos. Nagawa pa niyang marinig ang boses ng lalaki bago siya nawalan ng ulirat. Napamulat si Madeline ng mata. Kinusot-kusot niya pa.
upang mawala ang panlalabo ng kanyang mga mata. Nagulat na siya nang tumambad ang puting kisame. Tumingin siya sa paligid at ganun din ang kulay nun. May mesa sa gilid ng kanyang kama at may brown na sofa sa unahan sa tapat at may mini table at may flower vase na may lamang rosas. Bumalik ang tingin niya sa mesa. May mga prutas at heater na nakapatong doon. May plastic na may lamang groceries. Marahan siyang bumangon at pilit inalala ang mga nangyari. Si Jeston, bulong niya sa kawalan. Hihiga na sana siyang muli nang bumukas ang CR. 3 metro siguro ang layo mula sa kanyang kama. Si Jess ang iniluwanon. Nagtama ang kanilang mga mata, ngunit siya ang unang nagbawi. Napayuko siya at pilit itinago ang buhok na mukhang hindi na magtatagal at mauubos na rin. Lumapit ito sa kanya ng tahimik. Umupo sa bakanting monoblock na upuan. Hindi ito nagsalita, basta na lamang itong hinawakan ng pulsuhan niya at niyakap siyang bigla. "I'm sorry, wife." Bulong nito dahilan para tumulo ang luha niya at hindi na rin napagilang humagulgol. Ang luha niya ay tila walang katapusan dahil tuloy-tuloy lamang iyon sa pagpatak. "Shh, tahan na. Nandito na ako." Patuloy pa rin siya sa pag-iyak, ngunit hikbi na lamang. Hinahagod nito ang likuran niya at mahigpit ang yakap ng asawa niya sa kanya. "Nakita kita nung araw nang pumunta ka sa hospital habang yakap mo siya. I'm sorry kung huli ko na nang malaman, pero yung nakita mo nung gabing yun, hindi yun kagaya ng iniisip mo. Felicia is just a friend. Alam ko kung hanggang saan lang ako pero mukhang sumobra kaya umalis ka. I'm so sorry kung hindi ako nagtanong bago ako nagalit sa'yo." Mahina at sincero nitong bigkas. Natigilan siya. Kaya pala, nasagot din ang mga tanong niya. Hindi nga rin niya alam kung bakit hindi siya nagtanong. Minsan, kailangan lang nating magtanong para alam mo kung anong nangyayari. Bago ka magdesisyon, magtanong ka muna. Yun lang, hindi niya yun ginawa. Nag-alsabalutan agad siya. Magsasalita pa sana si Jeston nang bigla na lamang sumakit ang ulo niya. Napapaluhan na lamang siya habang sapu ang ulo. Mabilis namang lumabas si Jess para tawagin ang doktor. "Jeston, hindi ko na kaya." Sigaw pa niya habang umiiyak at patuloy na sinasabunutan ang mangilang-ilang buhok. Habang ginagawa niya yun, unti-unting nalalagas ang mga natitirang buhok na meron siya. "Tulong! Jeston, maawa ka!" Hiyaw niya at mabilis namang dumating ang doktor at ang lalaki. Pilit siyang pinakalma at binigyan ng gamot na magpapatigil sa sakit ng ulo na kanyang nararamdaman. Mahirap para sa doktor na magbigay ng gamot dahil maliban kay Madeline, kailangan din nilang isaalang-alang ang baby na nasa kanyang sinapupunan. Nayakap siya ng asawa nang humupa ang sakit. Maging si Jess, awang-awa rin sa kanya. Halata yun sa mga mata ng kanyang asawa. "Dok, gusto ko malaman kung pwede bang dalhin sa state ang asawa ko. Sigurado kung may magagawa sila dahil sa high-tech na pasilidad doon." Nanlulumong tanong nito. "Oo, pwede naman, pero hindi rin natin masisiguro ang kaligtasan nilang dalawa. Kailangan pumili ka, ang asawa mo o ang anak mo, dahil kung anak ang pipiliin mo, kailangan magsakripisyo ni Madeline ng 5 buwan pa. Mailabas lamang ng normal ang baby nyo, pero kung si Madeline, kailangan nating kunin ang bata sa sinapupunan." "No, hindi ako papayag. Please, hindi ako papayag, Jess, hindi. Hindi tayo papayag, maawa ka. Ako ang magsasakripisyo, mabuhay lamang yung anak ko. Kaya kong tiisin ang lahat, Jess. Huwag lang ninyong kunin ang baby ko. Huwag." Napaluhan na lamang si Jeston at maagap na niyakap ang asawa. "Huwag kang papayag. Mahal na mahal ko yung anak ko, Jess. Sila lang ang buhay ko." Anito na nagpaluhan ng husto sa lalaki. Mabilis na lumipas ang bawat araw, linggo at buwan at ngayon, 7 buwan na ng kanyang pinagbubuntis. Kinaya niya ang lahat ng sakit, lahat-lahat, mapanatili lamang naligtas ang kanyang anak. Her baby is a girl at pinangalanan niya ito agad ng Jessie Lee. Nakaupo siya sa lanay habang himas-himas ang sinapupunan. Ang buhok niya nalagas ng lahat kaya tanging wig na lamang meron siya. Matamlay na rin ang dating masigla niyang muka. Pumayat na rin at maputla ang dating malalabanos na kulay niya. Ganito pala kapag malapit ka nang mula sa mundo. Kagandahan mo'y unti-unting kukupas at hindi magtatagal, maglalaho din. Ang kinis at ganda ng kanyang katawan, napawi na rin dahil doble ang ipinayat niya sa normal na pangangatawan niya.
Ang kinis ng balat ay nananamlay na parang labanos na nauubusan na ng katas. Pero kahit ganun, inilalaban pa rin ni Madeline ang buhay para sa kanyang mga anak. Araw-araw, pinipilit niyang bumangon at maging masaya kahit na alam niyang hindi na rin naman siya magtatagal. Kahit hindi siya naging mabuti nun, naniniwala pa rin siya na maghihimala ang Diyos. Kahit naman masama ang ugali niya, ay naniniwala siyang may Diyos ang langit. Manalangin ka at ikay diringgin. Iyon ang ipinagpapanatan niya gabi-gabi at bago bumangon tuwing umaga. Hindi siya natatakot na mawala. Ang ikinatatakot niya ay mawawalan ng ina ang dalawa niyang anak. Ayaw niyang mawala ng maaga dahil napakabata pa ng panganay niya at gusto niyang maalagaan pa ang kanyang baby Jessie Lee. Sana pagbigyan pa siya ng may kapal na mabuhay kahit ilang taon pa. Yun lamang ang tanging ipinapanalangin niya. Iyon lamang. Wife, gusto mo bang maglakad sa labas? Malumani na tanong ng kanyang asawa. Ngumiti siya at pilit ginawang maaliwalas ang muka. Pinipilit niyang maging maayos pa rin para sa asawa at anak niya. Pinagmasdan niya ang mukha ng asawa. Halata na ang eyebags nito. Hindi niya masisisi si Justin dahil araw at gabi nasa tabi niya lamang ito na hindi na nga nito halos naasikaso ang negosyo dahil siya na lang at ang anak nilang si Jesseline ang pinagtutuunan nito ng pansin. Ni minsan, hindi umalis sa tabi niya si Justin kaya araw-araw mas lumalalim ang pagmamahal niya para rito. Noon, nahihiya siyang magtanggal ng wig dahil baka iwanan siya ng asawa. Pero eto na mismo ang nagsabi na napakaganda pa rin niya. Alam niyang hindi na, pero naniniwala siya na talagang maganda siya sa paningin nito. Asawa ko, paano kapag nawala na ako? Makakaya mo bang alagaan sila para sa akin? Nakangiti niyang sambit. Tinaas nito yung ulo niya na tila pinipigilang tumulo ang luha. Maya-maya, tumingin din ito sa kanya at ngumiti. Alam niyang pilit lang ang pagngiti nito. Anong tawag mo sa akin? Pakiulit nga yun. Masiglang wika nito at pumantay sa kanya. Nasa harapan niya ito't isang dangkal lang siguro ang layo ng mukha nila sa isa't isa. Ano yung asawa ko? Napapikit ito na animoy dinadama ang mga katagang sinabi niya. Napakasarap sa pandinig ang mga sinabi mo. Anito at dinampian siya ng masuyong halik sa labi. Please wife, pwede bang wag mong sasabihin yun? Nanghihina ako sa tuwing magtatanong ka ng ganun. Hinimas nito ang pisngi niya. Ngunit siya ang naglayo ng muka sa asawa. Ayoko makita mo ko ng ganito. Hindi ko na rin na ibibigay mga pangangailangan mo. Hindi na ako si Madeline na sexy at maganda. Hindi. Tumigil lamang siya nang siilin siya ng halik ng lalaki. Ikaw ang Madeline ko. Ang Madeline na pinagmamasdan ko nun mula sa malayo. Walang magbago. Mahal kita noon pa man at mamahalin kita hanggang wakas. Tumulo ang mga luha niya. Sana kapag nawala na ako, alagaan mo yung mga anak natin ha. Mautal-utal na wika niya. Shh, wag kang... Jess, yung baby. Jess, sumasakit yung tiyan ko. Jess, tulong yung baby. Nagpanik siya bigla nang maramdaman ang pagsakit ng kanyang tiyan. Ngunit sinapod din niya ang ulo niya na sumasakit din. Jess, tulong. Sigaw niya sa asawang hindi alam kung ano ang unang gagawin. Jess, ang baby natin. Iligtas mo yung baby natin. Hiyaw niya sa sobrang sakit ng tiyan at sumabay pa ang ulo. Wala siyang ibang masabi kundi ang pangalan ng asawa. Sabayan ng pagsigaw dahil sa nararamdaman. Justin, kamusta? Nasaan na sila? Humahangos na tumigil si Haya sa nakayukong si Justin. Nakaupo sa waiting area sa tapat ng operating room. Ilang oras na pero hindi pa rin lumalabas ang doktor na nag-opera sa asawa niya. Justin, kaya mo yan. Pumantay ang babae sa kanya at tinawakan ng mga kamay niya. Doon lamang itinaas ng lalaki ang muka. Kita ang pagod, puyat at lungkot sa mga mata nito. Mukhang kagagaling lamang din sa mahabang pag-iyak dahil namamagana rin ang mga mata. Haya, kaya ko pa ba? Nanlulumong sambit niya. Hinang-hina na siya, pisikal at emosyonal, pareho ang kalagayan. Araw-araw ay naghihirap ang kalooban niya sa tuwing sisigaw at uungol si Madeline dahil sa pananakit ng ulo. Tila gusto na lamang niyang agawin ang sakit na yun at siya na ang masaktan. Kung pwede lamang silang magpalit ng katawan, ginawa niya na noon pa man. Alam niyang hirap na ang kanyang asawa. Ilang ulit na din nga niyang pinilit na kunin na lamang ang baby nila at para makapagpagamot ito. Ngunit mariin lagi ang sagot nito na ikamamatay nito kapag kinuha rito ang anak nila.
Napakatapang ni Madeline para harapin ang sakit nito at pagbubuntis nitong nasa critical na. Mas pinili pa rin ang kanyang asawa na piliin ang anak kaysa sa sariling kaligtasan at talagang minahal niya ito ng higit pa. Kaya mo yan, matapang si Madeline. Alam kong kakayanin niya ito, Jess. Maging ang kaibigan niya, napaluhan na lang din. Niyakap din siya nito upang ipakitang may kasama siya sa oras na yun. Maya-maya ay siya na ang kumawala dahil naroon si Maddox. Kahit kailan, naiilang siya sa taong to. Masyado kasing mabangis kung tumingin, hindi siya natatakot. Sadyang ayaw lamang niyang ma-issue, lalo na at minsan niya nang nagustuhan si Haya. Oo noon pero ngayon ay nawala na yun dahil kay Madeline. Anong balak mo? Hinihintay na ng private plane ni Lolo yung asawa mo. Ang balak niya, matapos makapanganak si Madeline, idediretso niya na sa state para doon magamot ang asawa. Alam niyang malaki ang posibilidad na gumaling si Madeline kung doon niya dadalhin ng babae at nakiusap siya kay Maddox na kung pwede bang mahiram ang private plane na pagmamayari ng pamilya nito. Para sa kagaya ni Justin ay isang nakakababa ng pagkalalaki ang paghingi ng tulong, ngunit alang-alang sa kanyang asawa, gagawin niya ang lahat kahit ang lumuhod at magmakaawa. Oo, huwag kang mag-alala. Kami muna ang bahala sa mga anak na kayo. Basta, tibayan mo yung puso mo dahil ikaw lang talaga ang kailangan ni Madeline ngayon. Napayuko siya at nagsimulang humingi ng saklolo sa itaas. Hindi siya pala simba, hindi rin pala dasal, pero para sa asawa, kaya niyang magdasal at tumawag para lamang mailigtas at maghimala ang langit. Naupo si Haya sa tabi ni Maddox, 3 upuan mula sa kinauupuan niya. Mabuti pa ang dalawang to, masaya at wala ng problema. Humilig si Haya sa balikat ng asawa. Sana ay maging maayos na ang lahat dahil naiinggit na siya sa dalawang mag-asawa sa di kalayuan. Tatayo na sana siya para pumunta sa chapel ng hospital para manalangin. Ngunit bumukas ang operating area at ang doktor na nag-opera kay Madeline ang lumabas mula ron. Mabilis siyang bumalik at lumapit. Dok, kamusta yung asawa ko? Ang anak ko? Sunod-sunod na tanong niya. Niyugyug niya pa ito, hinawakan siya sa balikat ni Haya para pakalmahin. Tumigil naman siya at naghintay ng sagot. Nailabas ni Madeline ni normal delivery si baby pero 7 buwan lamang si baby kaya kailangan nating ilagay sa incubator. Alam niya yon kaya napayuko siya. Yung asawa ko, Dok, napipilitang sambit niya. Nayuko ang doktor at humugot ng hangin bago sumagot. I'm sorry to say this, Mr. Justin, pero malala ang kalagayan ni Miss Madeline. Unti-unti siyang nangihina dahil sa sakit niya. Baka hindi kayanin ng... No, hindi yan totoo, Dok. Magagawan pa natin ng paraan, Dok. Sabihin mo, may liligtas pa natin ang asawa ko. Hindi ba, Dok? Hindi ba? Hiyaw niya at sunod-sunod na tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Are you okay? Bulong niya sa babaeng nakatanong sa malayo ang mga mata ng hapong yun. Magdadapit hapon na at nasa tabi sila ng dalampasigan habang hinihintay ang papalubog na araw. Naka-wheelchair ito at nakatalikod sa kanya. Nakadantay naman ng lalaki at nasa may balikat ng asawa yung ulo nito at sabay nakatitig sa mamula-mulang kanluran. I'm fine. Mahina, ngunit malambing nitong tinig. Noong 1 linggo lamang sila bumalik mula sa state at ngayon, umuwi sila sa Cebu dahil sa kagustuhan ni Madeline. Umuwi sila dahil ito ang gusto ng babae. Ilang buwan na rin kasi sila dun at ganun pa rin ang kalagayan niya. Tila walang pagbabago kahit na isinalang na siya sa kung ano-anong pagsusuri. Sa dami ng gamot niya ay kung minsan isinusuka niya na yung iba, hindi na niya kaya. Parang mas nangihina pa nga siya kapag nasa kama at hindi nakikita ang mga anak niya. Araw-araw siyang umiiyak dahil nais niyang makasama ang mga anak niya. Hindi natapos ang pagpapagamot niya doon dahil pinilit niya si Jesto na umuwi na lamang sila. Gustong dalhin ng lalaki ang mga bata sa state para makasama nila, ngunit siya ang umayaw at sila na lamang ang uuwi. Sinabi niya, kapag kagustuhan ng Diyos, wala na tayong magagawa kundi ang tanggapin yun. Tanggap niya na, kaya nga naghihintay na lamang siya ng oras kung kailan siya kukunin. 3 buwan na rin si Jessie Lee at napakalusog ng baby girl nila. Yun nga lang, nasa loob at natutulog habang si Jessie Lee ay nasa unahan habang gumagawa ng sand castle. Nakangiti silang pinagmamasdan ng bata. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Bulong niya sa asawa. Hinalikan siya nito sa pisngi. I love you more. May masaya at malungkot, may hapis at bighati sa buhay. Dapat kaya mo yung labanan at kaya mong tanggapin, lalo na sa tuwing may isa sa pamilya mo ang lilisan.
Hindi natin hawak ang buhay ng sinuman, kaya habang nasa tabi mo pa, ipakamahalin at pakaingatan dahil kapag nawala yan, hindi mo na maipaparamdam ang pagmamahal mo at dapat noong buhay pa siya nang ipakita at ipadama mo. Ngayon, nagsisisi ka dahil hindi mo na magagawa yon dahil nilisan ka na niya. Tumulo ang luha niya habang dumidilim ang paligid ay unti-unti ring pumipikit ang mga mata niya. Tila hindi niya na kaya at gusto na lamang magpahinga. Ngayon, sigurado na siya na pwede na siyang mamaalam dahil narito si Jeston na siyang mag-aalaga sa mga anak nila. Habang buhay niyang pakakamahal ng asawa at hindi niya lilimutin ang mga sandaling nakasama niya ito kahit sa maikling panahon lamang. "Baby, tara na anak, pumasok na tayo sa bahay." Hiyaw ng kanyang asawa bago itinulak ang wheelchair na kinaupuan niya. Nakita pa niyang inayos ng bata ang mga laruan at inilagay sa maliit nitong basket at patakbong sumunod sa kanila. "Tara na, magdidilim na kasi." Anito at itinulak ang sinasakyan niyang wheelchair patungo sa unahan. Ngumiti siya. Masaya na siyang lilisan. Masaya na niyang babaunin ang pagmamahal ng kanyang pamilya para sa kanya. Mawala man siya, nananatiling mahal niya si Jeston at ang mga anak hanggang sa ikataasan ng langit. Pagpasok sa loob, bumungad agad si Jesseline na nasa crib habang binabantayan ni Manang Duray. "Mami, look po oh, may shell ako. Kapag nagbigang sister ko, dalawa kaming magpiplay dun sa sand." Ngumiti siya nang ipakita ni Jesseline ang hawak ng mga kabibe. Naupo naman si Jeston sa sofa kung saan ang crib ng baby nila. Tumungo si Duray sa kusina para siguro gawin ang mga trabaho. Naupo si Jesseline sa harap ng flat screen TV at nanood ng cartoons. Hinila ni Jeston ang wheelchair niya at inilapit sa harapan nito. "Sana ganito tayo habang buhay asawa ko." Bulong niya rito. Hindi sumagot si Jess at paghalik lang sa kamay nito ang ginawa ng asawa. "Mahal kita." Ibinulong nito sa kanya. Umiti siya at pumikit upang damihin ang paghalik-halik nito sa kanya. "Mahal ko rin kayong lahat," aniya at dahan-dahang ipinikit ang mga mata. "Maraming salamat sa iyo asawa ko. Mamahalin kita hanggang sa kabilang buhay." Tumulo ang mga luha ni Jeston nang makitang lupaypay na ang ulo ng asawa. Ibig sabihin, kinuha na ito ng may kapal sa kanila. "Mahal na mahal din kita, mahal kong asawa." Bulong niya at mahigpit na niyakap ang wala ng buhay na si Madeline. Walang kaalam-alam ang mga anak nito na wala na ang mami nila. "Hanggang sa muling pagkikita asawa ko." Kasabay ng mga luha niya ang mga katagang yun. Hindi lahat ng love story nagtatapos sa happy ending. Minsan, kailangan nating tanggapin na may sakit at pighati rin sa pag-ibig. Salamat sa mga luha ninyong ibinuhos sa story ni Madeline at Jeston. God bless.